Congratulations, host. System activated. Natuklasan ang tuyong kahoy. Balat ng puno. Ito pala ang legendary na golden. Golden finger ng time travel. Ang tuyong kahoy at balat ng puno ay maaring ipagpalit sa 5 sentimo. Ipagpapalit mo ba? Legendary na golden finger. Subukan ko nga. Ano ang silbi ng system na ito? Nanay, bakit ka nakatayo sa bakuran? Baka ako lang ang nakakakita ng sistemang ito. Dapat kong subukan agad ang mga function nito. Hindi yung kanina lang. Naubos na ang mga gulay sa bahay, di ba? Naisip kong pumunta sa bundok para mamulot ulit. Kuya, buntis pa si Yui. Ikaw na muna ang bahala sa bahay. Alagaan mo siya at ang sanggol sa kanyang tiyan. Si Xiaoxia ay napakabata pa. Bantayan mo siyang huwag magpalaboy-laboy. Ako na ang hahanap ng makakain sa bundok. Nanay, bakit mo dala-dala ang balat ng puno? Ay, hindi na iyan makakain. Itapon mo na lang yan. Nanay, alam kong ayaw mo sa amin. Pero si Yui ay buntis. Si Xiaoxia ay napakabata pa. Kung itatapon mo ang balat ng puno, ano ang kakainin nila mamayang gabi? Ano? Gusto mong pakainin ang manugang ko at ang sanggol sa kanyang tiyan? Pati si Xiaoxia ng balat ng puno. Hindi, paano kung sumakit ang tiyan nila? Ayaw din namin. Pero ito lang ang natagpuan naming makakain. 8. Gutom na ako. Nanay, alam kong gusto mo kaming palabasin para humanap ng makakain. Hindi ba? Nanay, pwede akong mamulot ng ugat at balat ng puno. Nakikiusap ako, bigyan mo naman ng konti sina Yui at Xiaoxia. Isa sa kanila ay buntis, ang isa naman ay napakabata pa. Kahit ako na ang lumuhod sa'yo. Ay, ano ba yan? Tumayo ka. Ay, ano na naman to? Tumayo ka na. Ay, sige na, sige na. Kung gusto ninyong lumuhod, lumuhod kayo. Aalis na ako. Buong araw na lang tayo sa bahay na walang makain. Gusto niyo bang mamatay ako sa gutom? Tumayo na kayo, tumayo na. Kailangan pa bang magalit bago kayo tumigil? Kawawa naman ang mga batang ito. Nanay. Yui, kuya, wala na talagang makain sa bahay. Ganito na lang ba tayo tratuhin ni nanay? Hindi ko na kaya, takas na tayo. Pangalawa, buntis si Yui. Si Xiaoxia ay napakabata pa. Sa panahon ng tagutom na ito, saan tayo pupunta kung aalis tayo dito? Pero, Bakit ba ako napakasamang palad? Kakapasok ko lang dito, tapos may tagutom pa. Tapos ganito pa ang biyenan ko. Okay lang sa akin ang mahirapan. Pero kawawa ang sanggol sa tiyan ko. Anak, pasensya na, wala akong magawa. Pasensya na, anak. huwag ka nang umiyak. Lauer, kunin mo ang pala, hukayin natin ang mga ugat at balat ng puno. Yui, ikaw at si Xiaoxia ay manatili sa bahay. Huwag kang mag-alala, bago dumilim, makakahanap ako ng pagkain para sa'yo. Na-detect ang tuyong balat ng puno ng host. Ipapalit, BA? Ipalit. Pera talaga. Bukas na ang mall, maaring magpalit ng mga produkto ang host. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Isang itlog ay 1 sentimo. 5 tao sa bahay. Isang itlog bawat isa. Ito ay talagang isang hindi matalo na gintong daliri. Sa super cheater na ito, makakapagligtas ako ng buong pamilya sa taong ito ng gutom. Hoy! Natagpuan ang pores ng non-toxic shepherd. Ang pitaka ng shepherd ay tinatawag ding isang nakaligtas sa buhay na ligaw na ulan. Noong bata ako, sinabi ng nanay ko, ang mga matatanda noong panahon nila ay kumakain ito. Mas madaling tunawin kaysa sa ugat at balat ng puno. Nakakabusog at nakakapawi ng gutom. Ay! Ito ay itlog. Sa taong ito ng gutom, kahit ugat at balat ng puno ay hindi namin makakain. Nakahanap ka pa ng itlog, saan mo ninakaw? Sino ang nagsabi sa iyo na ninakaw ko ang itlog na ito? Hindi mo ninakaw, ikaw ba ang nangitlog? Ha ha ha. Chenging, sa aming bahay.
Ilang araw na kaming hindi kumakain. Pwede mo ba kaming bigyan ng ilan? Gusto mo ng itlog? Hanapin mo na lang ang mga itlog na ito. Dadaling ko pa para sa aking anak na lalaki, babae at manugang. Para pampalakas ng katawan. Nagbibiro ka ba? Sino ang hindi nakakaalam? Kilala ka sa pagiging masungit sa iyong pamilya. Ang mga itlog na ito ay halatang ninakaw mo saan man. Hindi mo naman mauubos mag-isa, ibigay mo na lang sa amin. Huwag kang makialam. Ang mga itlog na ito ay akin, lumayas kayo. Kilala si Chenjing sa pagiging masama. Napakalupit niya sa kanyang mga anak at manugang. Huwag na natin siyang guluhin, tara na. Pumunta tayo sa ibang lugar, kung nakakita siya ng itlog. Makakahahanap din tayo, tara na. Ang ilang ng ulinan na may-ari ay maaaring natawag isang mundo upang makita ang kalimutan. Nakatipid ako ng maraming problema. Sa panahong ito, hindi takot sa mga matapang. Takot sa mga walang takot sa kamatayan. Samples. Maaring ipagpalitan ng force ng hindi toxic shepherd para sa 25 cents. Gusto mo takbeng ay exchange? Exchange. Ding dong. Hindi pwedeng itlog lang ang kainin. Kailangan ng pangunahing pagkain. O sige, alis na ako. Ngayon, ang hirap kumita ng pera, parang kumakain ng tae, pero ang bilis gumastos, parang nagtatay. Ang hirap ng ginawa ko. Buti na lang may nakuha ako. Hinanap na namin ang lahat ng makakain sa paligid. Naubos na ng mga taga-baryo, kuya. Kailangan ni Xiaoxia at ng ate mo ng pampalakas ng katawan, tara, hanap ulit tayo. Kung hindi tayo makakita, hindi na tayo uwi, sige. Ang pagod ko na talaga. Bumalik na naman itong masamang babae. Malapit nang magdilim, saan kayo pupunta? Kami, Ay sige na, huwag nang magsalita, ang dami kong ginawa buong araw. Maghanda na kayo ng pagkain. naubos na ang mga ugat at balat ng puno sa bahay, wala nang makain. Ano ng balat ng puno at ugat ang kinakain mo? Ito ang kainin natin. Tingnan mo, Ito ay harina at itlog. mamayang gabi kakain tayo ng torta at itlog. Talagang harina at itlog sa panahon ng kagipitan. Halos lahat ng balat ng puno at ugat ay kinain na. Hindi ako nananaginip, no? Saan mo nakuha ito? May paraan ang nanay mo, huwag mong alamin kung saan galing. Kainin na lang natin ng husto. Tingnan mo ang mga batang ito, ang kanilang mga mata ay kumikinang, ngayon dapat iba na ang tingin nila sa aking bilang. Masamang ina at biyen ng malupit. Kuya, ano ba talaga ang lasa ng harina at itlog? Noong isang taon, nakita ko lang si Litiyahin sa kapitbahay na. Pinapakain ang kanyang apo, mukhang masarap. Ang harina at itlog ay malambot at masarap. Kapag ginawang torta, ang bango. Tingnan mo ang itsura mo, parang hindi ka nakakain ng masarap. Manugang, ikaw ang magmasa at magluto ng itlog. Mamayang gabi, sasaluhin natin ng malaki. Sige, magpahinga ka na. Ako na ang magluluto para matikman ninyo ang aking kakayahan. Nagbago na ba si nanay? Dati, kahit balat ng puno at ugat ay ayaw niyang ipakain sa amin, hindi ko alam. Tingnan natin ang sitwasyon. Ano ba talaga ang lasa ng harina at itlog? Heto na, eto na. Ang pancake at itlog, kahit anghel ay hindi ipagpapalit. Ano nang hinihintay nyo? Kain na. Ang taas pa rin ang gwardiya mo. Tingnan mo ako. Wow, itong pancake. Ang bango. Isang kagat lang, ang sarap ng crunch. Tapos dagdagan mo pa ng itlog. Ang sarap talaga. Ay naku, sus Mariosep.
Di pa rin kakain. Itatapon ko na to. Manugang, bakit di ka kumakain? Sinabi mo dati, pag kumain pa ako, papatayin mo. Ako at ang sanggol sa tiyan ko. Naman. Pero parang, nasabi ko yun. Huwag mong isipin na dahil buntis ka, pwede ka nang magmalaki sa harap ko. Kahit yung 3 ingkong anak ko, wala silang kwenta sa paningin ko, lalo na ikaw. At yung basurang nasa tiyan mo, Keith. Krisis ngayon. Katulad mong klaseng tao, kapag pinagsusulan mo kasi Linda Shan, na sumagot sa akin, pagsisisihan mo. Narinig mo ba? Ang dating may-ari, siguradong anghel sa past life. Kaya ganito trato sa sariling anak at manugang. Mukhang para mabuhay ako sa panahon ng tagutom. Dadaan ako sa maraming hadlang. Pero di ako susuko. Sige, nagbago na isip ko. Pwede ka nang kumain. Upo na kayong lahat at kumain. Ano nang hinihintay nyo? Upo na. Kain. Hawakan mo. Bakit biglang naging mabait ang biyenan? Baka may problema sa pancake at itlog? Ano? Nagdududa ka bang may lason ang pancake at itlog? Nilason ko ang harina at itlog. Dahil kayong lahat ay pabigat lang sa akin. Gusto ko nang mamatay kayo agad pagkatapos kumain. Kuya, Ditse, Manang, walang lason ang pankeke at itlog. Ang sarap. Busog NAAKO. Wala akong pakialam kung busog ka o hindi, basta wag magutom. Ang apo ko sa tiyan mo. Simula ngayon, kung may problema kayo ni Xiaoxia, sabihin niyo kay Kuya Oditse o sa akin bilang ina ninyo. Ang sarap ng pankeke at itlog. Isang kain, 3 araw ang lakas. Ang tagal ko nang di nakakaramdam ng ganitong kabusog. Ang sarap. Bakit ka pumunta rito? Bunso, yung huling pagkain na ibinigay mo sa akin at sa ate mo. Naubos na. May pagkain pa ba kayo sa bahay? Anong tinitingin kayo? Kahit may pagkain kami, hindi kayo makakakuha. Magugutom na lang kayo. Sinong nagsabing magugutom kami? Kakakain lang namin ng torta at itlog. Ano? Anong torta at itlog? Amoy torta nga. Bunso, saan mo nakuha yung torta at itlog? Wala kang pakialam. Bakit ganyan ang sagot mo? Ako ang kuya mo, Bunso. May torta at itlog pa ba kayo sa bahay? Pagkatapos maubos yung huling gulay na ibinigay mo, ilang araw kaming nagutom ni ate mo. Bigyan mo ako ng dalhin ko. Gusto mo ng pagkain? Gusto mo ng torta at itlog? Lumabas ka at pakanan. Umakyat ka sa bundok at hanapin mo. Chenying, ako ang tunay mong kuya. May pagkain ka sa bahay, pero hindi mo ako binigyan. Kundi itong mga batang ito. Tayo ang magkadugo. Anong ginagawa mo? Hindi ko kaanak ang mga batang ito. Ikaw, tamad at matakaw ang kaanak ko. May sira ba ako sa ulo? Sira ulo ba ako? Sige, umuwi ka na. Namay na ang tatay, nag-asawa ang nanay, sariling sikap na lang. May kamay at paa kayo ng asawa mo, maghanap kayo ng pagkain. Marami pa akong pinapakain sa bahay. Nga pala, yung 2 lumang damit, 3 tali ng gulay, at 4 na piraso ng balat ng puno na binigay ko sa iyo. Hinira mo lang yun. Ibalik mo agad. Kung hindi, babayaran mo sa akin. Ano nang ikaw? Tama ba ang sinabi ko? Lumabas at pakanan. Hindi ko kayo ayain. Kung hindi kayo alis, Mananakit na ako. Chenying talaga namang. Hintayin niyo lang ako.
Kuya, anong nangyari? Nagbago na ba talaga si nanay? Ano nang pinag-uusapan ninyo? Tigilan ninyo ang bulong-bulong. Basta tandaan ninyo. Habang nandito ako, hindi kayo magugutom. Mukhang busog na kayo. Maaga kayong matulog. May trabaho tayo bukas. Magkita-kita tayo sa bakuran. Nang maaga. Huwag kayong late. Kung sino man ang hindi pupunta. Ese, Akala ko nagbago na ang biyenan ko. Ganyan rin pala ang ugali. Tiyak na nag-away siya sa pamilya ng kanyang ina. Bukas baka may iba na namang paraan siyang isipin para pahirapan tayo. araw na, gising na. Tumayo na kayong lahat at magtrabaho. Makinig kayong lahat, ngayon ay dadalhin ko kayo. Para maghanap ng pagkain. Magtatala na ako ng pangalan. Panganay. Narito. Pangalawa. Narito. Yuxiaoxia. Narito. Kahapon lang tayo kumain ng torta at itlog, di ba? Bakit para walang lakas? Mag-eating kayo. Narito. Ngayon ay magbibigay ako ng mga gawain para sa araw na ito. Panganay at pangalawa. Sumama kayo sa akin sa bundok para maghanap ng pagkain. Kahit ano ang makita ninyo. Ugat, balat ng puno o gulay, hukayin ninyo lahat. At dalhin ninyo pabalik bago dumilim. Yuxiaoxia, kayo ang magiging tagapagbantay sa bahay at handang sumalubong. Makakakain pa ba tayo ng tortang may itlog tulad kahapon? Siyempre naman, basta't makakakuha tayo ng mas maraming gulay at balat ng puno, mas marami mas mabuti. Kapag meron tayo nito, hindi na tayo mag-aalala na hindi makapagpalit ng harina at itlog sa sistema. CJ, tara na, umalis na tayo. Ano kaya ang balak ng matandang ito sa pag-iwan sa akin sa bahay? Hindi pwede, sundan ka o sila. Yui ate, alam kong gusto mong sumama. Tara, sabi tayo. Oo, Tara. Nakita ang 3 tuyong puno na may balat. Ngayon, para lang makakain, pati balat ng puno ay hinuhukay. Nang paulit-ulit, ang balat na ito ay masyadong matanda, hindi na makakain. Pero pwedeng ipagpalit ng pera sa sistema para makabili. Panganay at pangalawa, Ang daming tuyong balat ng puno, paglulutuin natin ito. At sasapat sa ilang araw natin. hindi ba't pinauwi ko kayo? Kami. Sige na, ingatan mo ang bata sa tiyan mo. Nandito na rin kayo. Tulungan na lang ninyo kaming maghukay ng balat ng puno. Ayos lang ba? Bakit ka ganyan? Masakit ba? Itong masamang babae, nagmalasakit pa sa akin. Ang sarap ng pakiramdam na inaalagaan ng isang ina. Matalino ka, next time mag-ingat ka. Ang ganda. Mamaya may karne tayo. Kuya, pangalawa. 8 na yan. Ibigay mo sa akin ang manok sa bundok. May nakita kaming maraming luwad na pwedeng ipagpalit ng 8 sentimo at 2 pera. Pumapayag ka bang palitan? Ito ay kaolin. Nakabubusog pag kinain pero hindi natutunaw. Sa panahon ng kagipitan, napipilitan ang lahat na kumain ito. Mataas ang mortality rate pero malaki ang maitutulong nito sa akin ngayon, payag ako. Napakamura ng mga bilihin sa panahong ito. Ang bigas ay 14 na sentimo lamang bawat kilo, ang baboy ay 57 sentimo. Ang perang ito ay maaaring ipambili sa system mall. Maraming gulay at harina, sapat para sa pamilya ng ilang buwan. Ngayon ang panganay, pangalawa, si Yui at ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Pati si Xiaoxia ay hindi na magugutom. Nasaan si Xiaoxia? Ang pabo ko ito, huwag mong agawin. Walang hiya ka, ibigay mo sa akin ang manok. Tiyakin, ako ang unang nakahuli nito, hindi ko ibibigay. Sa kabila ng matinding kagipitan, may pabo pa rin pala sa bundok. Kung maagaw natin ito, masasagana ang hapunan natin. Walang hiya ka, pag hindi mo ibinigay paparusahan kita. Ibigay mo sa akin ang pabo. Hindi ko ibibigay. Ibigay sa akin ang lahat ng pagkain sa aming pamilya. Malaking kapatid at ikalawang kapatid. Araw-araw nahihirapan maghanap ng makakain. Buntis pa si ate, kaya kailangan kong dalhin ang manok na ito. Para pakainin sila. Pwey, Xiaoxia. Huwag mong isipin na hindi ko alam, ikaw at ang iyong 2 kapatid.
ay hindi gusto ng inyong ina, kahit dalhin mo ang pabo. Hindi kayo ang unang makakain, kaysa doon. Ibigay na lang sa amin, Sos Mariosep sabihin ko sa iyo. Sa panahon ng kagipitan, walang nagmamahal sa iyo. Magpapasalamat pa siya sa amin, dahil inalis namin. Ang pasanin na tulad mo, kayong tatlo samahan ninyo ako. At bigyan ng leksyon ang walang hiya na ito. Tulong, may sakalobiye. Sino ang mga has na hawakan ang aking anak? Si Oxia, ayos ka lang ba? Zenobia ito? Cheng pala ito. Hinsyume, bakit pinagtatabuyan mo ang aking anak? Kasama ang iyong mga anak. Cheng, sino sa buong na yon ang hindi nakakaalam? Na ikaw ang pinakamasungit sa iyong tatlong anak at manugang. Ang pasanin mong ito ay walang galang, tinuturuan ko lang siya. Hindi ako walang galang, ninakaw mo ang aking pabo. Gusto ko lang pakainin ang aking pamilya. Ano ang mali doon? Mali ka, ang pinakamalaki mong kasalanan. Ay ang ipinanganak kang anak niya, Cheng. Tama ba ako? Ang mga ginawa ng orihinal na may-ari ay nagdulot ng prejudice. Sa kanilang pamilya, kung hindi magtutulungan ang magkakapamilya. Siyempre, ang madayuhan ay mga api sa atin. Ito ay isang buhay na halimbawa. Tama ka. Anak ng Cheng, alam kong sasang-ayon ka sa ginawa ko. Tulad ng maliit mong pasanin sa bahay, dapat lang nasaktan ng malakas. Saktan. Dapat saktan. Chenying, nawawala ka na ba sa sarili mo? Bakit mo ako sinasaktan? Huwag mong saktan ang nanay ko. Kung hindi mo tinuwan ang anak mo, kasalanan mo bilang ina. Hindi mo ang anak mo, kaya ikaw dapat sa bilang kami. Bilang ina, ikaw ang dapat sumalo ng parusa para sa kanila. Si Oxia, anak kita. Tandaan mo, kung sino man ang manakit sa iyo sa hinaharap, saktan mo rin ng malakas. Kung ikailangan mo, Nabalif ka na ba? Hindi mo ba laging kinamumuhian ang anak mo? kung sino ang ayaw ko, problema ko yun. Wala kang karapatang makialam. Maliit na cute, huwag kang makialam. Kung may mang-api pa sa anak ko sa hinaharap. Malaki man o maliit, hindi ko palalampasin. Umalis ka. Tara na. Masakit pa ba? Si Oxia, dati hindi mabuti ang nanay mo. Mula ngayon, hindi ko hahayaang may mang-api sa iyo. Kung may mang-api sa iyo, dapat muna silang tumapak sa bangkay ko. May nakita akong nasugatan. Kung malito, dapat may gamot dito. Ang 0.4 gramo ng white medicine spray ay 50 sentimo lang. Ang mura ng mga bilihin ngayon. Huwag kang matakot, okay lang. Nagbago na ba ang masamang babaeng ito? Nananaginip ba ako? Ang liit na to, ang tense. Akala ba niya kukunin ko ang kanyang pabo? Ako ang humuli ng pabong ito, pakiusap huwag mo itong kinin. Nakita ang sangkap sa pagluluto. May kasama itong star anise, cinnamon, at iba pang pampalasa para sa manok. Ang manok na luto dito, siguradong masarap. Si Oxia, ikaw may pinakamalaking abag ngayon. Kapag naluto na ng nanay ang manok, ikaw at ang ate mo, isang hita bawat isa. Makakain ko ba talaga? Siyempre naman, totoo yan. Tara, uwi na tayo at lutuin ang manok. Nanay, hindi namin kayo nakita ni Xiaoxia ni Kuya. Akala namin umuwi na kayo, bakit ngayon ka lang umuwi? May naging problema sa daan, pero naayos na naman. Tingnan ninyo ito. Si Oxia ang humuli ng pabo. Mamayang gabi, kakain tayo ng nilagang manok. Wow, pabo talaga. Xiaoxia, ang galing mo. Sige, pagod na tayo sa maghapon. Tingnan natin kung ano ang nahuli ninyo. Ay, ang dami pala. Ako na bahala. Nanay, Alam ko ang gusto mong sabihin. Ang mga ugat at balat ng punong ito, hindi ko ibibigay kahit kanino. Tayo lang ang kakain. Nga pala Yui, buntis ka pa naman. Pagod ka na sa maghapon, magpahinga ka muna. Tatawagin kita kapag handa na ang pagkain. Ano? Hindi mo ako pinagkakatiwalaan. Hindi, Sedge, salamat nanay. Maraming ugat at balat ng puno sa basket. Pwede itong ipagpalit sa 30 sentimo. Ipagpalit. Kailangan mo na balutin ng kumukulong tubig ang buhay na manok para madaling matanggal ang balahibo. Ang babaeng napangasawa, parang tubig na nahulog sa lupa. Shang Yue. Ang pamilya Chang ay nagkaroon ng babaeng tulad mo. Talagang malas na malas. Tingnan mo ang estado mo ngayon. Anong klaseng buhay ito? Dapat hindi kita pinayagang mapakasal sa pamilyang ito. Ayaw mong makinig. Ngayon tingnan mo ang laki ng tiyan mo. Ngayon pa na krisis. Kung hindi ako dumalaw, baka kailanman, patayin ka na lang ng biyenan mo. At hindi mo man lang malalaman. nanay, Huwag mo akong tawaging nanay.
Huwag mong isipin na hindi ko alam, ang anak ko. Mula nang ikasal sa pamilya Lin, hindi na nakatikim ng magandang buhay. Ito si Yui, ang nanay na matalas ang dila pero mabait ang puso. At ang biyana ng dati niyang katauhan. Noon, kilala siya sa masamang reputasyon sa kanilang baryo. Kaya hindi maganda ang relasyon ng dalawang pamilya. Nakalimutan mo na ang iyong ina nang ikasal ka. Mukhang hindi ka natuto. Ngayon, may dinadala ka pang bata sa tiyan. Paano na lang ang buhay ninyo araw-araw? Hindi ganyan ang totoo, nanay. Kahapon lang kumain kami ng tortang itlog. Ngayon, may manok pa tayong kakainin. Akala mo matanda na ako. At madali nang lokohin. Ang reputasyon ng biyenan mo, sa totoo lang. Kahit pa ng manok o itlog, kahit dumi ng manok, hindi mo makakain ng mainit. UAE, halika rito. Ito, ang gulay na ito ay para sa iyo. At sa batang dinadala mo. Kung ayaw mong sumama sa akin, siguraduhin mong hawak mo ito. Huwag mong hayaang kunin ito ng mga walang hiya. Malapit ka ng maging ina, kailangan mong maging matatag. Huwag mong palaging hayaang apihin ka ng biyenan mo nang hindi ka lumalaban. Hindi pa ako patay. Kung inapi ka ng biyenan mo, bumalik ka sa akin at ako ang bahala sa kanya. Ang sama talaga ng relasyon ng mag-anak, kasalanan ito ng dating katawan. Ngayong desidido na akong pangunahan ang pamilya para mabuhay ng maayos. Mukhang kailangan kong maghanap ng pagkakataon para ayusin ang relasyon. Sa manugang at sa kanyang pamilya. Yui, ipakita mo nga sa akin ang basket. Pero si nanay, Nanay mo siya, nanay mo rin ako. Ngayon, ikaw na ang panganay na manugang ng pamilya namin. Ayaw mo nang makinig sa sinasabi ko, no? talagang puro gulay lang pala ito. Masama sa tiyan ang sobrang pagkain ng gulay. Wala ito sa lasa ng itlog at karne. Akala ko nagbago na siya. Ganito pa rin pala. Pasensya na, nanay, wala akong nagawa. Kinuhan na naman niya ang bigay mo kanina. Kahapon, pinakain pa tayo ni inay ng tortang may itlog. Mukhang nagbago na siya, Day. Sa tingin ko, iba na si inay. Kumpara noon, Nay, kanina pinagtanggol pa ako ng babaeng yon. Inagaw niya mula sa kapitbahay na liang nahuli kong manok. Tapos ginamot pa at inaliw ako. Sa palagay mo, nagbago na kaya siya? Gusto ko pa sana ng hita. Sa panahon ng kagipitan, swerte na makakain ng ganito. Pero buti na lang may sistema ako para mapakain ng mas maayos ang mga bata. Sa hinaharap, manok at itlog na ang ulam natin araw-araw. Ang bango. Dapat talagang lutuin ng matagal ang manok. Habang mas matagal ang pagluto, mas sumasarap ang lasa. Parang may kulang lang. UAE, halika rito. Para sa iyo ang mga gulay na ito. At para sa sanggol sa tiyan mo. Kung ayaw mong sumama sa akin, ingatan mo ito. Huwag mong papagamit sa mga walang hiya. Malapit ka ng maging ina, kumilos ka naman. Huwag kang palaging inaapi ng biyenan mo at hindi lumalaban. Buhay pia ako. Kapag inapi ka ng biyenan mo, sabihan mo ako ang bahala sa kanya. Talagang bata pa, siya Oksya. Matagal ka na riyan, no? Ang bango, no? Mas masarap pa yan pag kinain. May ipapagawa ako sa iyo, pwede ba? Naalala mo yung alin na kanina? Si Aling Meow, young Nene and Ide. Malapit na maluto ang manok natin. Puntahan mo sila at anyayahan mong kumain kasama natin. Ako po ba? Siya Oksya. Ito ang unang trabahong ipinagkatiwala sa iyo ni inay. Huwag mong bigyan ang nanay mo ha. Pagbalik mo, bibigyan kita ng malaking chicken leg. Yung biyanan ko, matalas ang dila pero mabait ang puso. Pagbata ang pinadala, hindi naman siguro niya tayo papayain. Sakto itong pagkakataon para magkaayos. Para sa malaking chicken leg, pupunta na ako ngayon. Tia Meow, ay naku. Yung batang yan mula sa kapitbahay, bakit ka nandito? Tia Meow, sabing nanay ko. Papuntahin kayo sa amin para kumain ng tinolang manok. Anong sinabi mo? Tia Meow, may tinolang manok kami. Sinadya akong pinapunta ng nanay ko. Para tawagin kayong kumain, malalambot na ang karne sa palayok. Tinolang manok. Sa panahon ngayon, kahoy at ugat na lang ang kinakain. Saan nanggaling ang manok? Ito'y wild chicken na huli ko sa bandok. Nay, yung pamilya ng kapatid kong babae, sobra na talaga. Alam nilang wala na rin tayong makain, sinadya talaga nila tayong asarin. Sa reputasyon ni Cheng Ying sa ating baryo,
Magkakaganon ka ba yun? Hindi nagsisinungaling ang nanay ko. Sabi niya magkakapamilya tayo. Magkakapamilya. Hindi maintindihan nitong saya. Ikaw ang nanay ni Ate. Si Ate ay tinatawag nanay ang nanay ko. Pareho kayong nay. Kaya magkakapamilya tayo. Anak, sabihin mo sa akin ang totoo, yung mga gulay na. Ipinadala ko sa panganay kong anak, kinuha ulit ng nanay mo. Wala na kayong makain, kaya pinapunta ka ng panganay kong anak sa akin. Hindi pa, Tiri Meow. Ito na lang ang natira sa amin. Iuwi mo ito kay Yui, kayo na lang ang kumain. Pero siguraduhin mong hindi na malaman ng nanay mo. Nay, ibinigay mo na lahat sa kanila. Anong kakainin natin? Ziga na. Umuwi ka na. Bakit hindi kayo sumama sa akin? Sinadya talaga akong pinapunta ng nanay ko. Para tawagin kayong kumain ng tinola. Ito'y mula sa nanay ni Yus para sa iyo. Kaya pinapunta kita para anyayahan sila dito para kumain ng manok. Akala niya kinuha ko yung mga gulay na. Ibinigay niya kay Yui, tapos pinabalik ko sa iyo ng palihim. Hayaan na, pag malambot na ang manok, bigyan na lang natin siya ng isang mangkok. Di na niya maitatangking maniwala. Nay, gutom na ako. Makakakain pa ba ako ng chicken leg? Kang wala man chicken leg, kahit ano na lang. Siyempre naman, pwede kang kumain. Malaki ang naitulong ni Xiaoxia ngayon. Kukuha ako ng kanin, tawagin mo si kuya at ate, pati si Tiko. Makakakain na ng chicken leg. Ang sarap, sobrang sarap talaga. Ito ang lasa ng karne. Ang bango. Sabi ni nanay, bibigyan kanya ng malaking hita ng manok. Kaya, Sa akin talaga ang malaking hita ng manok. manugang, buntis ka, uminom ka muna ng sabaw ng manok para magbukas ang gana. Para sa akin talaga ito. Ano pa hinihintay mo? Inumin mo na. Pagkatapos, bigyan kita ng karne. Bahala na. Basta't kumain ako kaysa magutom. Dahan-dahan, marami pa sa kaldero. Nga pala, nasaan na sina kuya at bunso? Dashan dahay. Hindi pa luto ang inihaw na manok, kaya naisip kong umakyat ng bundok. Baka sakaling makahuli pa ng ilang manok. Gabi na, hahanapin ko na sila. Buntis ka, ikaw na lang ang bahala sa kaldero. Ako na ang hahanap. Chengying. May nangyari sa dalawang anak mo. Anong nangyari? Zina dashan et dahay. Nakasalubong nila ang kuya mo. Si Cheng Dashu at ang asawa niya. Hindi ko alam kung bakit, nagkagulo sila. Ngayon, tinali sila ng kuya mo. At ibinitin sa harap ng bahay. Ano? Nanay, anong nangyari? Yuexia Oxia, sumama kayo sa akin. Oy. Mga walang modong bata katulad ng inang trader ninyo. Papatayin ko kayo. Papatayin ko kayo. Papatayin ko kayo. Mga gwapong lalaki, may lakas ng loob na kayo. Ako. Sinabihan ko lang kayo, tapos sasagot kayo. Yang ina ninyong walang kwenta, ilang araw na hindi nagpadala ng pagkain. Kayo ba ang dahilan kung bakit? Hindi na siya nagluluto ng pancake at itlog para sa amin? Hindi kami. Bakit namin ibibigay sa inyo? Mga walang hiya, sasagot pa kayo. Chendatsu, nangihina ka ba? O ano? Magbugin ng malakas. Papatayin ko kayo. Bukbukin. Ziga, bukbukin. Ano ba yan? Nanay, Cheng Ying, may mukha ka pang humarap sa akin. Ito ba ang magandang anak na pinalaki mo? Ganyan din ang ugali ng biyenan mo at ng pamilya niya. Zira. Malas na naman zina dashan et dahay. Yingzi, ano ba yan? Bakit ka nakikinig? Sa dalawang gwapong yan? Nasira ang samahan nating magkakapatid. Kuya, pinaparusahan ko sila para sa'yo. Ano ang sinabi mo? Nung huli kita nakita, kumakain ka ng lugyang itlog. Hinihingi ko sa'yo. Bakit mo di binigay? Dahil ba sa dalawang to? Na nanggugulo sa ating dalawa. Una, ang gamit ko, kanino ko man ibigay, desisyon ko iyon. Pangalawa, mga anak ko sila. Kung babastusin mo pa sila, huwag kang magalit kung hindi kita pagbigyan. Anong sinabi mo? Bingi ka ba? Sabi ko, mga anak ko sila. Ayaw ko sa'yo, pakawalan mo sila agad. At humingi ka ng tawad. Kung hindi, huwag kang magalit. Kung hindi kita pagbigyan. Nanay, Chengying ka talaga. Wala na bang respeto sa amin bilang kuya at ete mo? Takot na. Kanina ang yabang mo ah. Sinong takot? Mga kababayan, pakinggan nyo. Alam naman nating lahat. Itong mga nakaraang taon, gutom ang lahat. Bawat pamilya, ugat at balat ng puno lang ang kinakain. May mga pamilyang, yun ay wala talaga.
Dati, tinutulungan ko ang kuya ko at ang pamilya niya. Pero may sarili rin akong pamilya. Ngayon, gusto ko lang alagaan ang mga anak ko at ang manugang ko. May kasalanan ba ako? Tama, wala akong kasalanan. Noong pumunta ka sa amin, malinaw na sinabi ko sa'yo. Ang tulong ko sa inyo noon ay kabutihang loob lang. Hindi obligasyon. Huwag kang magpakatanga. Nakatingin ka lang ng nakatingin. Ikaw. Ano ang ikaw? Sige, hindi ba't sinabi ko sa inyo noon? Naibalik niyo ang 2 damit na binigay ko, 3 balot ng gulay. At 4 na piraso ng balat ng puno. Ngayong nandito ako. Ibalik niyo na. Itong si Chengashu. Binigyan ko na ng babala, ayaw makinig. Tamad at palaboy lang. Ilang araw lang na hindi ko sila pinakain. Itinatali na ang mga anak ko sa puno. Akala mo ba madali akong apihin? Kung ganito, subukan natin kung sino ang mas matapang. Nagrebelde ka na. Ako ang kuya mo. Naalala mo ba ang huling bilin sa atin ni nanay? Ngayon mo lang naalala? Noong mamamatay si nanay, bilin niya sa'yo na alagaan ako. Pero ikaw, tamad at pabaya. Ako pa ang kapatid na babae ang nag-aalaga sa'yo at sa asawa mo. Hindi ka ba nahiya? Ikaw. Ikaw, ano ka? Pakawalan mo na agad si Natashan at Dahay. Ibalik mo sa akin ang mga gamit. Cheng dazu, walang kwenta ka. Ni si Cheng Ying ga, hindi Montag Mayos. Kausap ko si Chen Dasu. Ano ang pakialam mo? Sa totoo lang, ikaw ang dayuhan dito. Malian hua. Huwag kang magpakamanok, tingnan mo nga. Kung ano ka. Huwag na nga. Ako ngayon, masaya kasama ng mga apo. Tingnan mo itong mabait kong manugang. Ilang buwan ng buntis. Malapit na akong maging lola. Ikaw, ilang taon ka nang kasal kay Chen Dasu? Wala kang naging anak. Sino ang tinatawag mong manok na hindi nangingitlog? Ang pinakamalaking kasalanan ay ang walang anak. Cheng Dasu, sa estado mo ngayon, paano ka makikitungo sa mga magulang mo pag namatay ka? Ayaw ko na ring magsayang ng oras sa iyo. Ibalik mo na agad ang hinihingi ko. Ngayon din, Cheng dazu. Si Chenjing na babaeng ito, nang api na sa atin, nanatili ka pa ring duwag. Nakatayo lang yan. Dapat pinapalayas mo na siya. Maraming tao ang nakatingin. Paano na ang mukha natin? Siege, Cheng Ying. Walang kwenta ka. Umalis ka diyan. Siya Oxia, umalis ka muna. Ako na ang bahala rito. Malian Hua. Kung kaya mo, patayin mo ako. Ngayon, kung hindi ako ang papatay sa iyo. Ako ang papatay sa iyo. Akin na. Ganyan lang ang kaya mo. Gusto mong manapak? Yui. Kalagan ang talini na Dashan at Dahay. Yung 2 sira-sirang damit. 3 bigkis ng gulay at 4 na piraso ng kahoy, isauli mo agad. Kung hindi, magkakaroon ng gulo. Cheng Dazu, Malian Hua. Maraming tao ang nakakakita. Hindi naman siguro kayo magtatangka umuro. Bakit parang ibang tao na ang kapatid ko? Dati siya. Ang kilalang matapang sa buong lugar. Naku, ibalik na lang kaya natin ang mga gamit. Walang kwenta ka. Hindi na kailangan sabihin pa. Ni ang sarili mong kapatid, hindi mo maayos. Talagang, malas ako sa iyo. Wala akong oras para makinig sa inyong away. Bigyan niyo na ako ng gamit. Naubos na ang mga gulay at balat ng puno. Sira na rin ang mga damit. Kung kaya mo, patayin mo ako. Dashan Dahay. Ito. Pumunta. Kunin niyo ang lahat ng may silbi sa bahay nila. Ang walang silbi, basagin niyo. Ano ba ginagawa niyo? Nakalimutan niyo na kung paano nila kayo itinali sa puno at pinalo. Lakad, hindi nyo magagawa. Nanay, nakakita ako ng gulay at patani. Sige, dalhin niyo lahat ito. Tara na, ano pa hinihintay niyo? Gusto niyo ba ng masarap? Hanapin niyo na lang, wala na kayong patani at gulay. Tingnan ko kung paano kayo mag-ingay kapag gutom. Paalam. Ay. Mahal, huwag tayo na. Ayaw ko nang mabuhay. Kuya, bunso, dalhin niyo ang mga gamit sa kusina. Tapos kunin niyo ang manok, malalanta na sa kawali. Sige, tara. Nga pala, Yui, huwag mong kalimutang magdala ng mangkok ng karne. Para sa nanay mo at kapatid mo. Ngayon lang ako tumulong kay Dashan Dahay. Ngayon maghahain pa ako ng karne para sa nanay at kapatid ko. Bakit siya? Bigla na lang naging mabait.
Heto. Nanay, nakakain na ako ng isang hita ng manok. Pwede pa ba ako ulit? Siyempre naman, lumalaki ka, kailangan mong kumain ng marami. Salamat, nanay. Sa alaala ko, ito ang unang beses na masigla niya akong tinawag na nanay, hindi na sayang ang hirap ng mga nakaraang araw. Ipagpatuloy ko ito. Yui, ito ang ihain mo para sa biyanan ko. Biyanan. Iyon ang nanay mo, kanina pinapunta ko si Xiaoxia. Para anyayahan silang kumain pero hindi sila naniniwala. Kaya ikaw na lang ang magdala para sa kanila, para maayos din ang relasyon ninyong mag-ina. Nagdala talaga siya ng isang malaking mangkok ng karne para sa nanay at kapatid ko. Nanay, hayaan niyo na ako at si Yui ang magdala. CJ, Nanay, gutom na ako. Ito. Gutom na rin ako. Ang mga gulay sa bahay, ibinigay mo na kay Lin Xiaoxia. Dinala na niya pabalik. Ano na lang ang kakainin natin? Parang minamoy akong karne. Ano, tuong bango. Nanay, ete, ito po ay ipinadala ng biyanan ko para sa inyo. Sopas at manok, kain na kayo. Totoong sopas at manok, hindi ako nananaginip no. Nanay, kain na kayo ni Xiaodi habang mainit pa. Ang sarap, sobrang sarap. Yui, talagang ipinadala ng biyenan mo to. Hindi ba't siya yung palaging makasarili? Bakit siya magpapadala ng karne? Baka may nangyari sa kanya? Hindi ko rin alam, pero nitong mga nakaraang araw, ang biyenan ko, talagang nagbago na. Nanay, huwag mo nang isipin kung ano siya dati. Binigyan tayo ng karne, kain na natin. Ilang taon na akong hindi nakakakain ng karne. Parang maiiyak na ako sa tuwa. Yue, kumain ka na ba? Tingnan mo si nanay. Parang hindi nagalit. Salamat sa pag-alala, nanay. May natira pa sa bahay, doon na lang ako kakain. Kung hindi ka pa kumain, sama ka na sa amin. Okay lang yan, nanay. Kung kulang pa, pwede kayong kumuha ulit sa bahay. Tara na. Alis na kami, nanay. Kain na, kain na. Ang tagal na nating hindi nakakain ng ganito sa hinaharap. Makakakain pa kaya tayo ng karne? anak, panahon ng kahirapan to, isang pagkain lang nito. Malaking biyaya na yan. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi na tayo makakakain ng karne. Kung sa lugar na yon ay may nahuling manok, baka marami pa doon. Itong patibong, ilagay natin doon, baka may mahuli pa tayo. Na ibang hayop, Magandang ideya yan. hindi pa pwedeng malaman nila ang sistema ng pamilihan. Kung araw-araw tayong kakain ng karne, siguradong magdududa sila. Ganito muna ang paraan pansamantala. Sige, lumabas muna kayo, ako na ang mag-aayos ng pinggan. Hindi ba't busog na kayo? Ano pa ang problema? Nanay, ikaw ba talaga ang tunay naming ina ngayon? Bakit mo na itanong yan? Dati, palagi mo kaming sinasaktan at minumura. Nitong mga nakaraan lang namin napansin na parang nagbago ka na. Ramdam namin ang init ng pagmamahal mo na hindi namin naramdaman noon. Ngayon, pinakain mo pa ako ng malaking hitang manok, hindi na kita tatawaging masamang babae. Hindi na kita tatawaging masamang babae. Noon ay nalilito ako, gumawa ako ng maraming pagkakamali. Pero sa hinaharap, mas magiging maayos ang buhay natin. Hindi na magiging katulad ng dati. Totoo ba? Siyempre, tutu. Nanay, ang laki ng pagbabago mo ngayon, hindi ka ba? Medyo nahihirapan. Hindi medyo, sobrang hirap talaga. Anong pinag-uusapan nyo? Haharap pa kayo sa akin at magbubulungan. CJ, labas na kayo, ako na bahala. Huwag kang mag-alala, hindi ko itatapon. Itatabi ko para sa susunod na sabaw. Tara na, Xiaoxia. Nga pala, manugang. Hindi ba sinabi ko sa'yo na ibigay mo ang manok sa nanay mo at sa kapatid mo? Kumain na ba sila? Masarap na masarap, pati buto kinain. Mabuti naman. Ito ay ligaw na manok at kuneho. Nanay, saan mo nakuha to? Anak, hindi ba't sinabi natin gagamit tayo ng patibong para makahuli ng ligaw na manok? Eto na, nahuli na natin. Kaninang umaga lang itinanim, tanghali pa lang may nahuli na. Ang swerte, bigla na lang darating.
Ito ay galing sa mga gulay at balat ng puno na ipinalit ko sa pera. Sa system mo, may harina pa sa basket. At iba't ibang pampalasa. Ang maganda, araw-araw may karne. Ang masama, naubos na ang pera mula sa mga gulay at balat ng puno. Kaya hahanap ulit tayo sa hapon. Kailangan natin maghanap ulit. Ang ganda, makakakain na naman tayo ng karne. Si Oxia, tungkol sa pagkain natin ng karne. Huwag mong sasabihin kaninong manda siyan. Isara mo ang pinto. Ngayong panahon, lahat ay nagugutom. Kung malaman ng iba na kumakain tayo ng karne, baka magkagulo, naiintindihan mo. Oo, nanay. Sa hapon, maghanap kayo ng balat ng puno at gulay. Maaga kayong umuwi, sa gabi, kakain tayo ng spicy fried rabbit. Spicy fried rabbit. Ano yon? Xiao Xia. Ano ang nangyari kay Lola Jo? Pwede bang makahingi ng gulay sa basket mo? Lola's How, ito ay hirap na hinanap ng kuya at ete ko. Essay Bundak. Marami kaming tao sa bahay. Ang hirap ng buhay ko. Nitong unang bahagi ng taon, namatay sa gutom ang anak ko at manugang. Ang natira na lang ay ang 4 taong gulang na apo ko. Kung wala siyang makain, paano kami mabubuhay? Lola Jo, kunin mo na. Para sa inyo ng apo mo. Ibinigay mo na lahat sa akin? Uwi ka na? Hindi ka ba papaluin ng nanay mo? Hindi, may pagkain pa sa bahay namin. Sira N.A. Gabi na, may ginawa kaming rabbit meat sa bahay ngayon. Kailangan kong magmadaling umuwi. Yung bata, kanina sabi niya may rabbit meat sa bahay. Nagkakamali ba ako? Sundan ka o Zia. Siya Oxia, bakit ikaw lang ang umuwi? Si kuya, pangalawa, at ete, nasa likod pa. Wala bang naani na gulay ngayon? Mga ugat lang ng gulay? Ibinigay ko na kay Lola Zoo. Kanino mo ibinigay? Si Lola's house sa entrance ng barangay natin. Nanay, mukha mo, hindi ka ba magagalit? Papatayin na mo na naman ay KO? Chenging, yung basket na gulay na ito, ayaw ko na. Huwag mong saktan si Xiao Xia. Ano ba yan? Walang kinalaman ang anak mo dito. Yung gulay. Ako ang humingi sa kanya. Kung may problema ka, ako na lang ang paluin mo. Lola Jo. Xiao Xia, huwag kang matakot. Nandito si Lola para protektahan ka. Alam ng buong barangay kung gaano kasama ang trato ng nanay mo sa inyong magkakapatid. Kasalanan ka o lahat. Hindi dapat ako humingi ng gulay sa iyo. Lola Zoo, kailan ko ba sinabing? Isisisi ko ito kay Xia Oxia. Mukha kang mananakit sa anak mo. Kung kaya Montag. Patayin mo na lang ako. Itong si Lola Zoo. Pagpasok pa lang, hindi na nagtanong. Pero mabuti naman ang intensyon niya para kay Xia Oxia. Balita ko may apo siyang 4 years old. Siguro sila. Matagal na rin hindi nakakakain ng maayos. Lola Zoo. Itong gulay hindi na namin kakainin. Kunin mo na. Kami, mamayang gabi kakain kami ng karne. Kanina pa naririnig kong nagbubulong si Xiao Xia. Kakain ng rabbit meat. Sa panahon ngayon, saan ka pa makakakita ng karne? Huwag mong lolokohin ang bata. Swerte lang, nakahuli kami ng wild rabbit sa bundok gamit ang trap. Hindi ako naniniwala. Lola's how, totoo ang sinabing nanay ko. Kung ayaw mong maniwala, huwag. Ibinigay na ni Xia Oxia sa iyo ang gulay na ito. Kunin mo na. Xia Oxia, tara, kumain tayo ng karne. Ilang araw nang halos walang makain ang apo ko. Sige, kunin ka o na muna. Para bang hiniram ka o lang. Ang mga anak ng pamilya Lin, napakababait talaga. Si Chenjing lang ang ina, ang problema. Naku, kasalanan talaga. Kumusta? Masarap, di ba? Kuya, Diko at Manang, hindi pa sila nakakawi. Baka dapat hintayin natin sila. Okay lang, iiwan natin para sa kanila. Mama, pipili ako ng mas malaking piraso para sa iyo. Naku, mama, Zita Shandahay. Nakikipag-away na naman sa pamilya Cheng. Ito si Cheng Dashu. Bakit mo itinulak ang kapatid ko? Dahil ba kayong dalawang gwapo? Mga walang mata. Tinapakan niyo ang aking timba ng tubig. Ngayon, gaano kahalaga ang tubig? Sabihin niyo, tama ba ako? Kasi sinungalingan. Nang dumating ako, hindi ko man lang ito nilapitan. Sinadyang mo itong itinapon para ako ang sisihin. Mga sinungaling. Ako ang tiyuhin niyo, bakit ko kayo sisisihin? Malinaw na kayong dalawang gwapo ang may kasalanan at ayaw aminin. Nasaan si Chining? Nasaan siya? Tawagin niyo siya. Tatanungin ko kung paano niya kayo pinalaki, kayong dalawang. Mga gwapong kinahumalingan ng lahat. Sinong kinahumalingan? Ulitin mo. Hinahamon mo ang iyong tiyuhin. Tigilan ninyo. Dumating na ang nanay ng dalawang bata, malas nila ngayon.
Sino ba ang hindi nakakaalam kay Chenying? Kilalang-kilala siya. Sa pagiging matigas sa sariling pamilya, paborito ang kamag-anak kahit mali. Pero narinig ko dati, na nag-away sina Jenny at ang kanyang kuya na si Cheng Dasu. Pareho silang ugali, paano sila nag-away? Kung nag-away man sila, parang aso't pusa lang yan. Huwag na tayong makialam. Okay lang ba kayo? Ano? Kahapon natalo kayo, hindi ninyo matanggap. Ang bilis ninyo bumalik para makiganti. Hoy, ano ba sinasabi mo? Kahapon sa amin kayo nagwala, ang yabang ninyo. Wala kayong yabang. Pero dahil hindi na kami. Nagbibigay ng gulay, nagalit kayo at ang asawa mo. Itinali ninyo ang anak ko sa harap ng bahay ninyo at pinalo. Ano ba? Gusto ninyong ulitin? Ngayon, sa harap ng lahat, sasabihin ko na ang totoo. Noon, nagkamali ako, si Chenying. Nakinig ako sa pamilya ko at pinabayaan ang sariling mga anak. Ito si Cheng Dasu. Kahapon, kasama ang asawa niya, nagwala sa amin. Hindi makasagot, ngayon parang kuto, ibinubuntong ang galit. Sa dalawa kong anak, sabihin ninyo mga kababayan, may hustisya pa ba? Alam ko ito. Kahapon, sa harap ng bahay ni Cheng Dasu. Nag-away ang pamilya ni Jenny at Cheng Dasu. Ang ingay ng away. Pag-isipan mo, dahil ang dalawang anak na ito, ay laman din ng kanyang dibdib. Mabuti na lang at naunawaan niya. Kung ganon, malinaw na ang lahat. Cheng Dasu, kanina nakaupo ako sa tabi. At kitang-kita ko, sinadyang mo talagang itaob ang timba. Para isisi sa dalawang anak ni Chenying. Kalokohan. Pagkakasabwat kayong lahat. Cheng Dasu, lalaki ka ba talaga? Puro ka pandaraya, nakakahiya ka. Sige, hampasin mo. Kung may bayad ka, gawin mo harap-harapan. Kung hindi mo ako papatayin ngayon, hindi kita patatawarin. Ikaw, Ano ka? Tingnan mo ang itsura mo, duwag. Cheng Dasu, pagdating sa katamaran. Sa buong barangay, kayo ng asawa mo ang pinakatamad. Simula nang dumating ang malaking sakuna. Hindi, Ajin. Na laging tumutulong, patay na kayo ng 800 beses. Pagdating sa kahihiyan, wala kang tatalo sa iyo, Cheng Dasu. Nagkakaisa kayong lahat para apihin ako. Hintayin nyo. Buti na lang at nandito ang mga kabarangay ngayon. Cheng Dasu, ang baliw na iyon. Talagang kayang gumawa ng kahibangan. Salamat sa inyong lahat. Sa pagsalita para sa amin. Sa ibang araw, ay babawi ako sa inyo. Kuya, Bunso, Yui. Uwi na tayo. Nay, nakauwi ka na. Nay. Sa nangyari ngayon, nagulo ka na naman dahil sa amin. Hindi ko sinabing kasalanan nyo. Kain na tayo. Ngayong gabi, spicy stir-fried rabbit ang ulam. Nay. Talagang hindi mo kami sinisisi. Mukhang. May hinanakit pa rin kayo sa akin. Mahirap baguhin ang matagal ng pananaw. Dahay. Dashan. Yui. At Xiaoxia. Paumanhin. Nay. Ano ba yan? Sana hindi huli ang paghingi ko ng tawad. Dati ay marami akong naging pagkakamali. At hindi ko naramdaman ang nararamdaman ninyo. Pero si Chenying tutupad sa pangako. Pangako ko. Sa susunod, doble ang pagmamahal ko sa inyo. Mga pasaway kayo, abangan nyo ang gawa ko. Nanay. Magiging tatay ka na. Umiiyak ka pa rin ay nako. Halika na sa kusina. Malalanta na naman ang karne. Tuwing oras ng pagkain, laging may gulo. Pwede bang tumahimik? CJ. Xiaoxia. Dalhin mo muna itong malaking bowl sa nanay ng ate mo, ha? Salamat nanay, kami na lang ni Dashang ang pupunta. Hayaan mo na si Xiaoxia ang magdala. Yung huling pinagawa sa akin ni nanay, hindi ko nagawa ng maayos. Ngayon, sigurado ako. Talagang anak ko. Ate, nung huling nagpadala ka ng karne sa nanay mo. Hanggang ngayon, hindi pa siya pumupunta dito, may sama pa rin ang loob. Hayaan mo na si Xiaoxia, mas madali kausap ang bata. Sige, ewas na kayo. Mag-ingat ka. Tita Miao, pinadala ulit ako ni nanay. Ng karne para sa inyo. Nanay, karn na naman. Bakit parang araw-araw may karn kayo? Galing kay nanay yan, hindi ko nasasabihin pa. Uwi na ako para kumain ng karne. Ay, Una pala Tita Miao, sabi yan ay nanay. Kung wala kang ginagawa, pumunta ka sa amin. Pamilya Teo. ay. Si
Si Chenjing, patuloy na nagpapakita ng kabaitan. Totoo ba talaga ang kanyang hangarin? Nanay, huwag mo na siyang isipin. Basta may karne tayo, ay naku. Ang sarap. Alam ko, malapit ng manganak ang ate mong si Yui. Nanay, ibig mong sabihin, sa ganitong kahirap na panahon, may narinig ako, lalong lalala ang sitwasyon. Ngayon, paminsan-minsan nakakapunta pa sa bundok. Swerte kung makakahuli ng hayop o makakakuha ng mga ugat at balat ng puno. Pero sa susunod, Bala na rin yan. Yung pamilya ni Chengying. may 3 anak na. Ngayon, nagpapakita siya ng kabaitan. Baka balak niyang, kapag hindi na kaya, ibalik sa atin ang ate mong si Yui. At ang sanggol niya. Nakakahiya namang tumanggi, kinain na natin yung karne niya, tapos pag humingi siya ng pabor. Hindi na tayo pwedeng umayaw. Ano, ma? Sabi mo ibabalik na nila si Ed. Ma, mas masarap yung spicy stir-fried rabbit na ngayon. Kaysa dun sa nilagang manok dati. Di pa ako nakakain ng ganito kasarap na karne. Ang galing-galing mo talaga, ma. Masarap ang wild chicken at rabbit, pero ang mahal masyado. May tira pa sa kusina, nagpalit ako sa system mall. Ng harina at gulay, sapat para sa 2 o 3 buwan. Pero ngayon, kailangan na talaga nating maghanap ng mga bagong ugat ng damo, balat ng puno, at lahat ng pwedeng ipambili. Sa system mall para tuloy-tuloy lang. Ang pagkain natin. Busog na ba kayong lahat? Busog na. Kung busog na, matulog na kayo ng maaga. Bukas ng umaga, sumama kayo sa akin sa bundok para maghanap ng mga halaman at balat ng puno. Sige, bukas maghahanap tayo ng mas maraming halaman. Ding dong. May nakita na nakalalasong kabute sa 200 metro. Pwedeng ipambili sa system mall. Nakalalason tong kabute, di pwedeng kainin, pero pwedeng ipambili. Ayos, ayos. Inay. May pagkain. Hijo, huwag kang kumain ng kahit ano. Nakalalason tong kabute, magkakasakit ka kapag kinain mo to. Makinig kayong mabuti kapag may nakita kayong hindi nyo kilala, huwag nyo itong hawakan o kainin. Tawagin nyo muna ako para tingnan ko, naiintindihan nyo ba? OPO. Humanap na kayo ng pagkain sa ibang lugar, ako na bahala dito. Tara na. Ah, ito pala yung sikat na. Pulang payong, puting tangkay, pagkain nito, sa kabaong kamahiga. Ding dong. Wild na nakalalasong kabute, lubhang mapanganib. Pero may mahalagang halaga sa gamot. Pwedeng ipagpalit. Sa 1 piso at 4 na sentimo. Ipapalit ba? Ipapalit. Wow! Dati, mga sentimo lang ang napapalitan natin. Ngayon, 1 piso na, malaking halaga na to. Itago muna natin, pag-isipan muna natin kung ano ang bibilhin. Parang biyaya na biglang dumating ng hindi inaasahan. Pwedeng kainin ang mga prutas na ito. O ipagpalit sa system mall. Ang ganda talaga. Xiaoxia. Halika, tulungan mo akong magpulot ng mga prutas. Lidset, ang tamis ng prutas na ito. Nanay, anong kinain mo? Tikman mo. Ang tamis. Paano nagkaroon ng puno ng prutas dito? Dati, napuntahan na to ni nanay. Noong mga panahong yon, hilaw pa ang mga bunga. Maasim at mapakla, kaya hindi ko pinansin. Akalain mo ngayon. Pwede nang kainin. Xiaoxia, bilisan mo, pulutin mo. Kung wala tayong makakain, mamamatay tayong gutom. Diyos ka opo. Ang lupit naman ng tadhana. Namatay ang mga magulang ko nung bata pa ako. Napakasakit, nag-asawa ako ng mahirap. Namatay naman siya. Ngayon, kami na ba ng anak ko ang susunod? Napakasama ng kapalaran ko. Tigil na yan sa pagiyak. Sino ba ang hindi nakakaalam na ikaw, Balo, ay may malas na kapalaran? Sino mang malapit sa'yo, nasasawi. Sinong may malas na kapalaran? Ikaf. Three. Ang asawa mo 2 anak, lahat sila sa matinding kahirapang ito. Namatay sa gutom. Ikaw ang may malas. Balang makain. Mamamatay rin naman tayong lahat sa gutom. Lalabanan na kita. Mamamatay rin naman sa gutom. Lalabanan na kita. Ay naku, ang dami palang prutas dito. Ang bango at ang tamis. Ang sarap talaga. Tara na. Kaya pala may naririnig akong nag-usap kanina. Meron ga palang prutas. Nanay, bakit natin sasabihin sa kanila?
na may nakita tayong prutas? Siya Oxia, tandaan mo, iisa lang ang barangay natin. Sila matatapang lang magsalita. Pero mababait naman ang loob. Noong ang mga panahong nahihirapan pa si nanay. Tumulong din sila sa atin. Kaya dapat tayong maging mapagpasalamat. Naiintindihan mo ba? Opo, naiintindihan kayo. Kailangan kong maghanap ng pagkakataon para subukan kung pwedeng gamitin ang system. Para matulungan ang buong barangay na malampasan ang krisis sa gutom na ito. Tara, Ang Bango. Ano kaya ang ginagawa ni nanay sa loob? Tingnan natin. Tara. Nanay, ito yung mga gulay na pinitas namin sa bundok. Bakit ang bango? Nanay, paano mo niluto? Siya Oxia, halika. Siya Oxia, tikman mo muna. Ang sarap. Walang magawa, biglaan kong naisipan. Napag-iba-ibahin ang lutuin. Ang gulay na ito, ginisa ko sa mantika. Mabango, di ba? Basta luto ni nanay, masarap lahat. Bukas ulit ng gabi, nahanday na ko sa inyo. Ng ilang pang ulam para mas mapasarap ang inyong pagkain. Ang ganda. Dalhin natin sa labas para kainin. Ito ay gulay na nilutong nanay ko. Pinakamasarap ang luto niya. Subukan nyo ito, gulay na lutong nanay ko, talagang masarap. Hindi, ang gulay na lutong nanay ko ang pinakamasarap. Ano tonga moy na ang bango? Ang gulay na lutong nanay ko ang pinakamasarap, hindi ako naniniwala. Tara, subukan natin ang bawat isa. Si Otsia, gulay na lutong nanay mo. Ang bango. Ito ang pinakamasarap na gulay na natikman ko sa buong mundo. Pinakamasarap na gulay. Akala ko ang nanay ni si Otsia ay puro sigaw lang. Hindi na nanay ko ang siga, siya ang pinakamabuting nanay sa buong mundo. Pinakamabuting nanay. Hindi ko alam na pwedeng gawing ganito kasarap ang gulay. Xiaoxia, marong ka pa biye? Ito lang ang dinala ko. Welcome kayong pumunta sa bahay para tikman. Mana, NAAKO. Anak, saan ka galing? Ang saya-saya Montag. Ano, yan sa bibig Montag? Pareng may mantika. Nanay, kinain ko kanina. Ang gulay na galing sa bahay ni Lindsay Otsia. Ang bango at ang sarap. Ano? Ang gastadora. Saan kaya kumuha ng mantika? Ginamit pa sa gulay, pero kinain mo na rin. Bakit pinakain mo pa ang anak ko? Ngayon, Uwi agad at nagreklamo na gusto rin niyang makakain. Parehong gulay, ang hirap naman ng hinihingi mo. Sige na, hindi naman maganda ang reputasyon ko sa barangay. Kung sasagutin ko lahat, abutin tayo ng tag-ulan. Parang wala na lang akong narinig. Pwey, Chenying, lumabas ka kung matapang ka. Huwag kang magtago parang pagong. Nasaan ang nanay mo? Nasaan si Chenying? Tawagin mo siya para makausap ako. Huwag mong sigawan ang nanay ko. Mga bata, huwag kayong makialam sa usapan ng matatanda. Tawagin mo siya. Ano, gusto niyong lahat akong awayin? Si Chenjing, tamad at malupit sa sariling pamilya. Kilala siya sa ganyan, nitong mga nakaraang taon. Hindi pa ba kayo nasaktan sa kanya? At pinoprotektahan niyo pa siya? Mabuti ang nanay sa amin, ang gulay sa bahay ay. Ako ang nagdala para sa kanila. Huwag mong sigawan ang nanay ko. Dashan Dahayui. Dalhin mo si Xiaoxia sa loob ng bahay. Kaya ko to mag-isa. Ngayon, itong mga batang to, paano naging napakalapit? Kay Chenying? Nakakagulat talaga. Xiaobao, bakit ka nandito? Mga gasto kayo pa ng hiwin. Ulam na gulay na binigay ni Etet Xiaoxia. Ano NG ulam-ulam? Nasobrahan ka na. Baka pag uwi natin, ayaw mo nang kumain ng gulay. Umuwi ka na, huwag kang magpahiya dito. Nagbago na talaga si Chenjing. Parang milagro. Oy, Anong ginagawa mo? wag kang manapak. Hoy! Huwag kang umalis. Bigyan kita ng mantika. Ang dating may-ari talagang walang kaibigan. Kailangan pang ayusin ang samahan ng magkakapitbahay. 3, 4, 5. Ma, may magnanakaw daw sa barangay natin. Magnanakaw. Sabi-sabi lang sa barangay, yung kapitbahay natin. Na sina Biuda Li at Liuda Zhao. Ninakaw ang pinag-ipunan nilang pagkain.
Tara, puntahan natin sila. CJ, Hey Naku. Wala nang saysay mabuhay sa panahon ng gutom. Ang hirap maghanap ng makakain. Pinag-ipunan ko ng mga gulay, balat ng kahoy at prutas. Ngayon, wala na. Paano na kaming mag-ina? Mabubuhay? ma, katabi lang natin si Biyuda Zhao. Kanina, ninakaw ang pagkain nila. Baka tayo naman ang susunod. Yung ama mo, namatay noong nakaraang kahirapan. 2 buwan pa lang ang anak ko noon. Mag-isa ka o. Siyang pinalaki ng mahirap. Mahirap na ang buhay ngayon dahil sa tagutom. Pinaghirapan kong mag-ipon ng gulay at prutas. Kawawa ang anak ko, napakabata pa. Sobrang hirap na pinapakain ko siya ng ganito. Ngayon, wala nang natira. Xiao Bao, pasensya na anak. Pasensya na. Ito, maliit na tulong mula sa amin. Magkakapitbahay tayo. Sa panahon ng kagipitan, dapat magtulungan. Tanggapin mo. Salamat. Salamat sa inyong lahat. Ako si Biyuda Zhao. Pagbabayaran ko ang kabutihan ninyo. Kahit sa susunod na buhay, maraming salamat. Ma, guysing ka. Tulungan ninyo per ang nanay kayo. Sinikap nanay ko na makakain ako ng gusto. Umalis ka na dito. Ayoko umalis. Biyuda Zhao, ano ang ginagawa mo? Huwag kang makialam. Umalis ka. Tita Cheng, ibebenta ako ang nanay ko sa lungsod. Ayaw na niya sa akin. Biyuda Zhao, kagabi ang mga tao sa baryo. Hindi ba nag-ambag lang ng kaunting bigas para sa inyo? Bakit mo ibebenta ang bata? Huwag kang makialam. Umalis ka. Ngayon, kung hindi mo sasabihin ang totoo, hindi ka aalis kahit saan. Kahit ang mabangis na hayop ay hindi kumakain ng anak nito, ikaw ay magbebenta. Ng sarili mong anak, karapat-dapat ka bang maging ina? Akala mo ba gusto kong ibenta siya? Si Xiao Bao ay anak ko rin na dinala ko sa loob ng 10 buwan. Noong taong iyon, muntik na akong mamatay sa panganganak para sa kanya. Siya ay isang piraso ng laman na galing sa akin. Kung hindi lang talaga kaya sa bahay na ito, paano ko siya kayang ibenta? Nanay, Xiao Bao. Walang kakayahan ang nanay mo ngayon sa lungsod. May isang pamilya na pumayag na tanggapin ka. Kung susunod ka sa nanay mo, mamamatay ka lang sa gutom. Ipangako mo sa nanay mo, kapag nasa pamilya ka na, makinig ka sa kanila. Kung sakaling lumaki ka na at wala na ang nanay mo, ituring mo na lang. Ituring mo na lang na wala na akong nanay. Alam kong para sa ikabubuti ng anak mo ito. Pero naiisip mo ba ang nararamdaman niya? Napakabata pa niya. Kung mawalay siya sa ina, hindi alam kung gaano katagal. Magtatagal ang kahirapang ito. Paano kung sa huli ay ayaw na rin sa kanya ng pamilyang kumukop sa kanya? Naiisip mo ba ang magiging kapalaran niya? Ako. Ayaw din ng anak mong iwan ka. Pansamantala lang ang hirap basta't magtutulungan tayong lahat. Tiyak na malalampasan natin ito. nanunumpa si Xiao Bao, hindi na ako magiging pilyo. Xiao Bao. Chengying, ikaf. Una sa lahat, ang mga ito ay ituturing kong hiniram ko sa inyo. Kapag tapos na ang malaking kahirapan at may ani na, kailangan ninyo itong bayaran sa akin. Kung sakaling wala kayong makain sa hinaharap, pumunta kayo sa bahay ko. Dagdag na lang ng 2 kutsara. Ano ang ginagawa mo? Ako rin ay nakikita na matalino si Xiao Bao. Sabihin mo sa kanya na walang ginagawa. Dalawin niya si Xiao Oxia para maglaro, para may kasama ang mga bata. Salamat sa iyo, Chenjing. Hindi pa kayo kumakain, mailugaw sa bahay. Kung ayaw niyo magsayang, pasok kayo at kumain. Ito. Huwag na iyang ito, tara na. Xiao Bao, halika. Tara, kain tayo ng lugaw. Ito ay bagong lutong lugaw,
Para sa atin ito. Huwag nang magpanggap, kumain na kayo. Xiao Bao, ikaf na muna ang kumain. Kayo na muna ang kumain, tatawagin ko ang mga bata. Manatili kayo para kumain ng nilagang karne sa tanghali. Noong hindi pa nagbabago ang ugali ni Chenjing, bihira kaming makita ng pamilya niya, naririnig ko lang, na mahirap ang buhay ng kanyang mga anak. Ngayon na nakita ko sila, hindi ko inakalang ganito sila kasagana. May kana at puting lugaf pa, ano ba? Nagtataka ka ba kung saan galing ang bigas at karne namin? Hindi, Chengying. Huwag kang mag-alala, ang bait mo sa amin. Hindi namin sasabihin sa iba, pero hindi rin kami. Makakakain ng libre sa inyo, may lakas pa naman ako. Kung may mabibigat na trabaho sa bahay. Ipaubaya niyo lang sa akin. Hindi naman kailangan. Nanay, Ano ang nagmamadali? May nangyari ba? nanay, kanina nung gumising ako at lumabas. Nakita ko ang pamilya ni Ernyu sa silangan ng baryo. Sabi niya maraming pamilya. Ang nagugutom at hindi na makayanan ay nagpakamatay na. Sa ganitong matinding tagutom, hindi alam kung hanggang kailan. Parami ng parami ang mga taong hindi na makakayanan sa baryo. Dashan, may ilang pamilya sa silangan ng baryo. Na tumulong sa atin noon, bigyan natin sila nito. CJ, Ang pagkain mula sa System Mall ay sapat lang para sa aming pamilya. Pero ngayon, parami ng parami ang namamatay sa gutom sa baryo. Chengying. Naalala ko bigla, sa likod ng bundok. Parang may lupa doon, nitong mga nakaraang araw ang mga tao sa kabilang baryo. Ay naghuhukay doon, baka may makakain doon. Hindi kaya may pagkain doon. Totoo ba? Hindi ko alam, kagabi lang. Nangyari ito sa bahay, hindi ko pa napuntahan. Totoo man o hindi, pupunta ako roon para makita ko mismo. Dito na siguro ang sinasabi ni Aling Zhao. Tingnan mo ang laki nito. Baka dating lawan ng lotus ito. Baka may nakabaon talaga sa ilalim. Lotus root pala. Mukhang hindi alam ng mga taga-kabilang barangay. Pwede palang kainin ang lotus root na ito. Ang ganda nito. Sa kakayahan ko ngayon. Sa System Mall, pambuhay lang ng pamilya namin ang mabibili. Pero ngayong may lotus root po na ito, ibang usapan na. Matutulungan nito ang buong barangay na malampasan ang tagutom na ito. Babalik ako para sabihin sa lahat. Hindi ba yan ang biyenan ng Etko? Bakit siya mag-isa? Sa liblib na lugar na to, baka may nakita siyang pagkain. Ayos Chengying. May nakita kang pagkain. Hindi mo man lang sinabi sa amin? Hindi pwede, uwi ako kay nanay. Para pag-usapan namin. Huy, ikaf. Ano? Sinabi mo ang biyenan ng ete mo, nasa likod ng bundok sa putikan. Nakakita ng pagkain. Tutu ba talaga? Nanay, nakita ko mismo. Nung oras na yon. Si Chengying, may hawak na. Kakaibang bagay. Mukhang pagkain talaga. Kaya pala ang pamilya ni Chengying, hindi nagugutom. May nakita pala silang kayamanan. Nanay, Kung alam na natin na may pagkain sa likod ng bundok, puntahan na natin. Baka maubos na ng iba kung matagal pa. Ziege. Huy, ano yan? Tangga kabi nanay? Kung alam na natin na may pagkain doon, damihan na natin ang kunin natin. Kung hindi, hindi na tayo abot sa mainit na tay. Tama ka. Kukuha pa ako ng isang basket. Tama na, nanay. Malapit ng gabi. Bukas na lang tayo umaga, dahan-dahan tayo, huwag tayong maingay. Dahan-dahan, tahimik, patago-tago. Itong Zi Chengying. Nung pinadalhan niya ako ng 2 bisis ng karne, yung bata niya at si Yui, akala ko nagbago na siya. Pero ganito pa rin pala siya, makasarili. Kung hindi natin nalaman, tiyak sarilihin niya yon. Kapitan. Kapitan. Chengying, ano ang ginagawa mo rito? Aling Fang Mei. Nandito ba ang kapitan? May sasabihin ako sa kanya. Tungkol sa lotus root sa likod ng bundok. Kailangang malaman agad ng buong barangay. Sa tulong ng lotus root na yon, makakaraos tayo sa tagutom na ito. Aling Fang Mei, nandito ba ang kapitan? May importante akong sasabihin. Ano kaya ang sasabihin niya? Sino ba ang hindi nakakakilala kay Chengying? Kilala siya sa pagiging malupit. Sa bahay man niya pumunta, gulo ang naghahari. Wala ang asawa ko. Nasa Ciudad Zia. Kailan siya pumunta sa syudad? Ano? Kailangan ko bang sabihin sa'yo bago pumunta ang asawa ko sa syudad? Zino kabi Si Dasheng ang kapitan ng barangay. Sa panahon ng kagipitan, kailangan niyang mag-isip ng paraan para sa mga tao sa barangay. Hindi tulad ng iba na makasarili. Umalis ka na. Sige, uwi muna ako. Babalik ako kapag nakauwi na ang kapitan.
Ang hilig mo talaga. Halika, tikman mo. Ang mga kulang mong pagkain itong mga araw, ibabalik ko sa iyo. Bakit parang gutom na gutom ka pa rin? Kasi ang sarap ng luto ni Mama. Siyempre naman. Sa System Mall, marami akong nakuha na eksklusibong result. Kahit ordinaryong pagkain. Kayang gawing masarap. Ma, Yui, buti na lang dumating ka. May sobra tayong pagkain ngayon. Nitong mga araw, hindi na pumupunta dito ang biyenan mo. Ito, bagong lutong egg custard. Dalhin mo sa kanila. Salamat, Ma. ito ang bagong recipe ng biyenan ko. Ma, tikman Montag. Ang sarap talaga. Ma, kung gusto Montag, kumain ka pa. Sabi ng biyenan ko, matagal na niyang gustong anyayahan kayo ni Chowdy. Para kumain sa amin. Ang tawag mo sa kanya, biyenan, ilang araw pa lang. Nakalimutan mo na kung paano kanya trinato. Yui, sabihin mo sa akin ang totoo. Bakit biglang nagbago si Chenying? Nitong mga nakaraang araw, hindi ko alam. Baka nagkaroon siya ng konsensya. Konsensya? Sa panahon ngayon, sino pa ang may konsensya? Dati, tamat at palabiro si Chenying. Kilala siya sa pagiging mapagsamantala. Nitong mga araw, bigla siyang naging mabait. May kakaiba talaga. Sabihin mo sa akin, baka balak kanyang ipauwi. Malapit ka ng mga anak. Dagdag gastos ka sa kanila. Hindi nila kayang buhayin ka. Ginagawa lang nila ito para pagdating ng panahon. Madali ka nilang pauwiin. Hindi naman siguro. Bakit hindi? Baka hindi ka nila gusto. Kapag kinain mo ang pagkain nila, mahihirapan kang tumanggi. Kapag pinauwi ka nila, wala tayong magagawa. Hindi naman sinabi sa akin ng biyenan ko. Marami siyang hindi sinasabi sa iyo. Ate, Masyado kang mabait kaya madali kanyang lokohin. Xiao Di. Ano ang ibig mong sabihin? Ang iyong masamang biyenang babae ay talagang matalino. Kanina sa may pasukan ng baryo, nakasalubong ko si Biudas Hao. Sinabi niya sa akin, nasa likod ng bundok ang iyong biyenan. May nakita siyang pwedeng kainin, malutong at masarap. Alin mo ba ito? Parang alam. Alam Montag pa o hindi? Ano ang ibig sabihin ng parang? Anong klaseng tao ang iyong biyenan? Alam na ng lahat. Malinaw na malinaw. Tulad ng sabi ng matatanda, ang aso ay hindi nagbabago ng ugali. Mas mabuting mag-ingat ka, baka isang araw, ikaw at ang sanggol sa tiyan mo. May pagbili niya, at ikaw pa ang magbilang ng pera. Manugang, bakit ka nandito? Nanay. Ako. Nakakain ka na ba ngayong gabi? Opo, busog na busog ako nitong mga nakaraang araw. Salamat sa pag-alaga mo, nanay. Mukhang may iniisip ang manugang na ito. Yui, kung may problema ka, sabihin mo sa akin. Tandaan mo, isang pamilya tayo. Nanay, gusto ko sanang itanong. Nanay. Nanay, hindi ba't hahanapin mo ang kapitan? Kanina ko pa siya nakita mula sa lungsod, baka nasa pasukan na ng baryo ngayon. Yui, sa ibang araw na lang natin pag-usapan ito. May gagawin ako, aalis muna ako. Ang pagpapakain sa mga tao sa baryo ay malaking problema. At sa paligid ng bundok may ilan pang mga baryo. Kung makita ng mga taga-ibang baryo ang mga lotus root, at hukayin, malaking problema iyon. Manugang, sa ibang araw na lang natin pag-usapan ito. May gagawin ako, aalis muna ako. Kapitan, Chenying, bakit ka nandito? Kapitan, may magandang balita ako. Nakakita ako ng makakain. Hindi na magugutom ang buong baryo. Ano? Sa panahon ngayon, pati balat ng puno at ugat ng damo ay halos maubos na. Anong nakita mong makakain? Hindi ka nagbibiro. Hindi ako nagbibiro tungkol dito. Kanina, hinanap kita, sabi ng hipag mo nasa lungsod ka. Kaya naman, nang mabalitaan kung bumalik ka, agad akong pumunta. Totoo ang sinasabi ko. Tingnan mo, Ano ito? Pwede bang kainin? syempre pwede. Ito ay napakagandang pagkain. Hindi lang ito nakakabusog. Mataas pa ang nutrisyon at mas madaling tunawin kaysa sa ugat ng damo at balat ng puno. Ito ang niluto ko, subukan mo. Malutong. Malambot. At medyo chewy. Pwede nga itong kainin. Chenying, saan mo ito nakita? Ilan pa kaya ang natitira? Nakita ko sa likod ng bundok. Kaunti na lang ang natitira sa ating baryo. Kung makukuha lahat, sapat yon para makakain ang lahat ng isang buwan. Ang dami. Anong sapat para sa isang buwan? Ate Fangmei, ito'y hukay ko sa bundok. Masarap to, tikman mo.
Inay, totoo ang sinabi ni Chening. Kumain ka na. Ang sarap. Mas masustansya kaysa sa gulay at balat ng kahoy. Kaya pala andito kan gayon para sabihin to. Ano ba talaga tong bagay na to? Ito ay lotus root. Lagi itong ginagawang sabaw sa syudad. Pwede ring igisa, masustansya at masarap. Ayos. Dahil sa lotus root na to, may pag-asa na ang baryo natin. Tama, titipunin ko na ang buong baryo. Para maghukay ng lotus root sa bundok. Salamat sa iyo, Chening. Malaking tulong to sa baryo. Pasensya na kung may pinagdudahan ako sa'yo. Wag emosanong isipin yon. Ate, huwag kang mag-alala. Alam kong marami akong kasalanan kaya normal lang na may duda sa akin. Tapos na yon. Kapitan, siguraduhin mo na. Matipon ang baryo para maghukay ng lotus root. Mas maaga mas maganda. Sasabihin ko na sa lahat. Bukas ng umaga, maghuhukay tayo ng lotus root. CJ, Maaga pa lang, kinakatok na ng kapitan ang mga bahay. Makita-kita es aba ang gayhal. Ano kaya ang nangyayari? May nakita raw na pagkain, lotus root ang tawag. Talaga? Ngayong wala nang makain kahit damo. May nakita pa ring pagkain. Nandyan na ang kapitan. Pakinggan muna natin. Halos 1 taon na tayong naghihirap. Wala na halos makuhang pagkain. Mahirap na ang buhay ng bawat pamilya. Pero may magandang balita. May nakita tayong lotus root sa bundok. Dalhin ang lahat ng basket. At sumama sa akin para maghukay. Kung ano ang mahukay, iyon ang ating pagkain. Paano natin ipapamahagi ang lotus root? Depende sa ambag ng bawat isa. Pero, may mga pamilyang mahina at may sakit. Kailangan nating tulungan sila. Hindi natin sila pababayaang magutom. Kapag nahukay na ang lotus root, bigyan ng dagdag na bigas ang mga nangangailangan. Sabi ng lahat, pwede ba? Pwede. Tama ang sinabi ng kapitan. Lahat tayo ay nakaligtas sa malaking gutom, hindi man tayo magkadugo. Pero parang pamilya na rin tayo. Yung ibang may kahirapan. Dapat tulungan. Sang-ayon ako. Bigyan natin ng mas marami yung mga matatanda at may sakit sa barangay. Sang-ayon. Sang-ayon kami lahat. Ayos. Sang-ayon. Okay, tahimik muna tayo. Kung ganun nga. Desisyon na to. Tara, puntahan natin yung lotus sa bundok. Tara na. Puntahan natin yung lotus sa bundok. Sabay-sabay tayo. Nenchening, kapag nakita na natin yung lotus, siguradong pangunahan ko ang lahat. Para pasalamatan ka ng maayos. masaya ako para sa lahat na makakahanap tayo ng makakain para malampasan ang gutom na to. Ako rin, masaya ako para sa inyong lahat. Na. Ang dami na talagang namatay sa barangay natin dahil sa krisis na to. Pero ngayon, ayos na. Nenchening, gaano pa kalayo yung sinasabi mong lotus? Malapit na, nasa harap lang. Sundan niyo ako, malapit na tayo. Tara na. Nay, ito yung sinasabi ko. Tingnan mo yung Latian. Mukhang marami pa. May makakain na tayo. Ay naku, habang walang nakakaalam, kumuha na tayo agad. Kumuha tayo ng marami para dalhin sa bahay. Inga, pero dapat ba nating sabihin sa kapitan? Nay, unahin muna natin sarili natin. Yung biyenan ng Edco, hindi rin naman nagsabi sa barangay, di ba? Busog muna tayo bago magsabi. Sige, bilisan natin ang paghuhukay. Hay, bakit kayo nandito? Kapitan, bakit kayo nandito rin? Kasi sabi ni Nenchening, may nakabaon na lotus na pwedeng kainin dito sa lupa na to. Kaya dinala ko na ang lahat. Kayo, anong ginagawa nyo? Kami. Oh, kapitan, kakadiskubre lang namin na may makakain dito, kaya naghuhukay kami ng kaunti para ibigay sa lahat. Biyanan, kayo rin pala ang nakadiskubre. Ayos, sabay-sabay na tayong maghukay. Marami pa sa putik na to, hukayin ng husto. Sige. Tara, hukay din tayo. Sabay-sabay tayo. Aray, Nay, paghuhukay ng lotus ay nakakapagod, ang dami mong pinagdaanan. Pahinga ka muna. ano nang hindi mo ako kayang tiisin? Dati tamad at matakaw lang, kaya mahina ang katawan. Konting trabaho lang, pagod na. Samahan mo na lang kami, Nay. Mag-ingat kayo sa paghukay ha. CJ, Akala ko ba ang mga lotus root dito ay ipinaalam ni Chenjing sa kapitan para sa atin? Malaking utang na loob
ang naibigay niya sa ating lahat. Ayos, nakahukay ako ng lotus root. May nakita akong wild ginseng, 300 metro sa kanan. Isang wild ginseng, nagkakahalaga na 1,000,000 piso. Ibebenta ba? 1,000,000 piso pala ang halaga ng ginseng na ito. Bigla na lang akong yayaman nito. Ibenta. Milyonaryo na ako sa dekada 80. Swerte. Kahit anong panahon, mayaman talaga ang kapalaran ko. Anong ginagawa mo diyan, Cheng? Nandito lang. Baka maghinala sila kapag matagal ako. Mag-ingat tayo, delikadong panahon ngayon. Itago muna natin ang pera sa system. 1,000,000 piso na ipon na. Kanina, nakahuli ako ng wild na kuneho. Ang swerte. Bihira makakain ng karne ngayon. Mukhang masarap. Ang hapunan ninyong mag-anak. Ang swerte niya kahit saan. Nakakahuli pa ng kuneho. Akala ko, itatago ni Chenjing ang tungkol. SA Lotus Root, pero sinabi niya pala sa lahat. Jinying, maraming salamat ulit. Walang anuman. Ma, tingnan mo ang mga nahukay namin. Malaki rin ang nakuha ko ngayon, mga anak. Kuneho, Malaking halaga ang 1,000,000 piso. Delikado dalhin. Buti na lang may storage ang system. Pero isipin mo, isang ginseng lang. Milyonaryo ka na. Malaking halaga ito. Sa panahong ito, sulit na sulit ang pagpunta natin dito. kuya, bakit kakaiba ang ngiti ni Ma? Baka naengkanto. Kayong mga batang to, ang lakas ng loob nyo. Tama na ang paghukay, magpahinga muna kayo. Maganda ang trabaho niyo. Ipasok muna natin ang mga lotus root. Magpahinga kayo. Kung gusto, tuloy tayo mamaya. Ma, Dashan, Dahay. Mahal, tanghali na. Alam kong pagod na kayo. Ginamit ko ang harina sa bahay para gumawa ng mga torta para sa inyo. Kainin niyo na habang mainit pa. Salamat sa hirap mo. Ang sarap. Naiinggit ako sa kuya mo, ang swerte niya sa asawa niya. Hoy, hindi ka na bata. Dapat maghanap ka na ng mapapangasawa para may magdisiplina sa'yo. Nga, Manugang, sa sinasabi mo, may iba ba talagang babae si Bunso? May gusto ba siyang iba? wala. Anak, noong kasing edad ninyo ako. May anak na ako. Pagkatapos ng krisis, dapat na talagang asikasuhin ang kasal mo. Hahaha, Chenying. Kapitan, ano nang nangyari? Parang may nakita ang mga taga-baryo natin. Malapit na tubig. Talaga? Dalhin mo kami agad doon. Tara. Tara. Gaano pa kalayo? Nasa harap lang. Malapit na. Ang laki ng tubig sa lupa dito. Sa panahon ng tagutom, kulang sa pagkain o tubig. Yung balon sa entrada ng barangay hindi na umaagos ngayon. Nababahala ang lahat. Kung makakahanap tayo ng bagong pinagkukunan dito. At madala sa barangay. Mas maganda. Mga anak, kain na. Parehong usapan. Ihatid muna ang 2 mangkok ng lugaw sa biyenan. Manugang, ikaw na ang pumunta ngayon. Nanay, Ano ng problema? Balak mo ba akong pawiin sa amin? Yui, anong sinasabi mo? Mukhang dahil sa mga pagpapadala ko ng pagkain sa inyo. Naghinala ka. Manugang, ano nang iniisip mo? Dahil kinasal ka kay Dashan. Pamilya ka na namin. At lalo na't buntis ka, may anak ka ni Dashan. Apo ko yan. Hindi kita paalisin. Paano ko naman gagawin yon? Talaga? Siyempre,
Sige na, bumalik ka agad pagkatapos. Hindi pa kayo kumakain, huwag mong gutumin ang laman ng tiyan mo. Ang magiging apo ko. Alam na, ni. Nay, hindi kayang dalhin ni Yui ang 2 mangkok ng lugaw ng mag-isa. Samahan ko na lang siya. CJ, dalhin mo rin ang 2 manok na ito sa biyenan mo. Para makakain sila ng masarap. Salamat, Nay. Tingnan mo ang mukha mong gutom. Inay, narinig ko kahapon noong naghuhukay ng lotus root. Ang nanay at kapatid ni ate, marami silang masamang sinabi sa'yo sa likod mo. Akala ko may sasabihin kang importante. Dahay, tandaan mo kung ano man ang sabihin ng iba sa atin. Problema na nila yon, basta tayo, gawin lang natin ang tama. Hindi naman tayo mawawalan ng laman sa katawan kapag may nagsalita ng masama, di ba? Kain na. Nay, dumalaw ulit kami ni Dashan. Ito ang ipinadala ng biyenan ko para sa inyo. Tayo na, tayo na. Yui, kamusta ang trato sa iyo ng biyenan mo nitong mga nakaraang araw? Mabuti naman, sabihin mo sa akin ang totoo. Ayaw ka na ba ng biyenan mo at gustong ibalik ka? Kasama ang sanggol sa tiyan mo? Kaya patuloy silang nagpapadala ng manok at pagkain. Para lang hindi tayo makapagsalita. Nay, huwag kang mag-alala, kaninang umaga pa sinabi ng nanay ko na hindi niya balak. Naibalik si Yui at ang sanggol niya. Sa inyo, Bakit ganito? ang nanay ko talagang nagbago na. Nay, nagbago na talaga ang biyenan ko. Binibigyan niya kami ng pagkain at inumin, kami ni Dashan. Ay masayang masaya na ngayon. Nay, huwag kang mag-alala sa pag-aasawa ni Yui sa amin. Kung sakaling itaboy ng nanay ko si Yui at ang sanggol niya, ako ang unang tututol. Sinusumpa ko. Maganda ang salita, pero sino ang nakakaalam kung totoo ba? Ang pagbabago niya. Pero kung hindi ka naman itataboy. Di masaya na ako. Sige, tatanggapin ko na ang mga ito. Uwi na muna kami. Inumin ninyo ni Xiao Di ang lugaw habang mainit. At itong manok kung ayaw mong maghiwa. Tawagin mo si Dashan, magaling siya sa pagkatay at pag-alis ng balahibo. NG manok. Nay, huwag kang mag-alala sa lugaw, marami pa tayo nito. Alis na kami. AME, ilang araw pa lang ang ginhawa. Anong ipinagmamalaki? Anong sinasabi mo? Nay, nakita mo ba ang kilos ng et ko kanina? Noong nasa bahay pa siya ng biyenan niya. Ano ba ang buhay niya doon? Bakit? Ang biyenan niyang si Chenjing. Ilang bises lang siya pinakain sa hapag. Nagpadala lang ng 2 manok sa atin. Grabe na ang pasasalamat niya. Ito ang tawag sa pagkalimot sa hirap pagkatapos gumaling. Tumigil ka, ni. Xiao Di, sobra ka na talaga. Bakit? Nakaranas lang ng konting ginhawa ang ate mo. Naiinggit ka? Kung ginhawa nga ba talaga yon, hindi pa sigurado. Ang biyenan niyang iyon, anong klaseng ugali ba meron siya? Sino sa buong barangay ang hindi nakakaalam? Hindi ako naniniwala na si Chenjing, na nagpadala ng pagkain at manok sa atin, ay may mabuting kalooban. Kung ako ang tatanungin, kunin na lang natin ang ete ko, para hindi na siya magdusa sa bahay ng biyenan niya. Taggutom ngayon, hirap na tayong dalawa. Kukunin pa natin ang ete mo. Buntis pa siya. May dinadala pang bata. Gusto mo bang mamatay ang ete mo? Kung hindi kayang buhayin, edi huwag. Pwede namang ipaampon ang bata. O kaya ipagbili na lang para may makain tayo at pera. Pwede. Anak ka ng demonyo, anong klaseng salita yan? Kitang-kita ko na talaga, sinasadya mo. Hindi pa ginhawahin ang ete mo. Ni, ano ba? Hindi pa ako kumakain. Ano bang kinain mo? Gusto mo lang ng gulo. Ngayong araw, hindi ka kakain. Tumayo ka diyan sa labas at mag-isip-isip ka. Alice. Nitong mga nakaraang araw, palagi na lang si Yui, at ang pamilya ng biyenan niya ang pumupunta rito. Mukhang kailangan kong pumunta doon para makita ko mismo. Kung tutun ga ang lahat. May tabi adiyan? Oy, biyenan, bihira ka talagang bisita. Chenjing, ang pagpunta ko rito ay para pag-usapan ang tungkol sa pagpapadala ng anak mong si Xiaoxia ng ilang bises ng pagkain. Para kay Yui. Gusto kong pag-usapan ito. Biyenan, pamilya tayo. Dapat lang ang ginawa ko. Chenjing, aminado ako. Na dati ay hindi kita gusto. Dahil mula nang ikasal si Yui sa pamilya mo, hindi siya naging masaya. Alam ko, nagkamali ako noon. Hindi ko akalain na magbabago ka rin pala. Huwag na nating pag-usapan ito. Ang pagpunta ko rito ay para ibigay sa iyo ang 2 bagong damit na ito. Ito ang bagong tela na naitabi ko sa nakaraang 2 taon. Espesyal kong ginawa para kay Yui. At isa para sa iyong anak na si Xiaoxia. Ito ay, Dahil sa mga pagkain na ipinadala mo ng ilang bises, at sa mga manok na ipinadala mo, hindi ako, ang taong mahilig sa libre. Ito.
Sana ay gabayan mo ang pamilya mo para umasenso ang buhay. Huwag mong pahirapan ang aking anak na babae at ang kanyang sanggol. Ito na ang huling sasabihin ko. Oy, biyenan. Mukhang nagbabago na ang tingin sa akin ng biyenan ko. Hindi naman nasayang ang pagod ko. Tama siya, bilang ina ng pamilyang ito. Dapat akong maging halimbawa para umunlad ang buhay namin. At para mapabuti ang relasyon namin sa mga kapitbahay at biyenan. Halos tapos na ang mga iyon. Ngayon, kailangan naming malampasan ang taggutom. Kailangan naming makahanap ng bagong pinagkukunan ng tubig. Kailangan kong maghanap ng impormasyon tungkol dito. Encyclopedia ng Groundwater Exploration. Presyo, 888 piso. Ipapalit, BA? Ipapalit. Nakahanap na ako ng paraan para makahanap ng tubig. Bukas ng umaga, sasamahan ako ni Dashan para pumunta sa bundok. Kumain ka ng marami, manugang. Salamat, ne. Si Manang at ang sanggol niya lang ang iniintindi ni Nay. Gusto ko rin ng itlog. Ay, sus Mariosep. Bata ka pa, nagsiselos ka na sa manugang. May parte ka rin. Ito. Kumain na kayo at magpahinga ng maaga. Bukas, sasama kayo sa akin sa bundok para humanap. Nay, hindi pa naubos ang mga lotus root na hukay natin. Bakit kailangan pang pumunta sa bundok? Malalaman mo rin. Kuya Dahay, nandiyan ka BA? Dahay, may tumatawag sa iyo. Nay, busog na ako. Sino iyong babae? Mukhang malapit siya kay Dahay. Alam kayo, S.I. Manong. Manang, Nakita ko silang nagmamahalan sa may entrada ng baryo. Hahalikan pa, nakakahiya. kailan pa to nangyari? Wala akong kaalam-alam. Nanay, alam ko to, yung babae. Hinsiuyo ang pangalan, 18 anyos lang ngayong taon. Noong nakaraang taon, tumakas ang magulang niya dito sa atin. Pero hindi nila kinaya, namatay sila. Malapit ng mga anak ang panganay, magiging lola na ako. Kung maayos natin ang kinabukasan ng pangalawa. Perpekto na. Samantalahin natin ang pagkakataon, asikasuhin natin. Sakto, pampaswerte sa mga masasamang pangyayari. Nanay, kilala mo ba yung Siuyo sa baryo? Wala na ang pamilya niya. Noong huling paghukay ng lotus, wala siyang nahukay. Mag-isa lang siya, walang kamag-anak. Pwede ba natin siyang tulungan? Tulungan? Paano mo gustong tulungan? Hindi naman. Gusto mong tumira siya dito sa bahay? Gusto ko sana. Hayop ka. Hindi pa kayo kasal. Gusto mo nang magsama? Ang mga kabataan ngayon talagang malaya. Hala, Nay, huwag kang magkamali, hindi yon pagsasama. Gusto mo bang sumama siya sa kwarto ng kapatid mo? O sa akin, ang nanay mo? Nanay, Sige na, di na kita bibiruhin. Kunin mo siya para makilala ko. Siuyu, di ba? Ako ang nanay ni Dahay. Chenging ang pangalan ko. Ang dami mong sinasabi, Lindahay. Ikaw ang nagsabi sa akin na marami kayong lotus na nahukay. Kaya, di naparito ako. Dali, kunin mo lahat ng pagkain nyo dito. Siuyo, huwag kang mag-alala, may pagkain pa kami. Dahay. Ano nang nangyayari? Tita Cheng, di IBA? Sabi ni Dahay. Marami pa kayong pagkain, kaya humihiram ako. Hihiram. Nanay, wala na ang pamilya ni Siuyo. Mahirap para sa kanya. Siuyo, hintay ka lang. Bakit kantiling? Parang nagbibigay ka sa pulubi. Gusto mo pa bang maging tayo? Dahay.
Ano ba talaga ang nangyayari? Nay, mahal ko si Xiuyu. Kahit medyo bastos siya magsalita, mabuti naman siya. Sige, alam na ng nanay. Xiuyu, di ba? Wala kang relasyon sa pangalawa naming anak. Palagi na lang kayong pumupunta sa bahay namin para humingi ng pagkain. Siyempre naman, tulong sa kapwa, hindi naman masama. Pero hindi rin pwedeng paboran ko lang ang isa. Kung ibibigay ko lahat ng pagkain namin para kay pangalawa, magkakaroon ng sama ng loob ang panganay. Nanay, wala akong sama ng loob para naman sa kaligayahan ng kapatid ko. Umupo ka. Talagang magkapatid, parehong walang malay. Xiuyu, ito na lang ang natitirang pagkain sa bahay. Ganito na lang, bukas, aakyat ako ng bundok para maghanap, bumalik ka. Bibigyan kita, pwede ba? Xiuyu, totoo ang sinasabi ko, hintayin mo ako bukas. Bukas, dadalhan kita ng mas maraming masarap. Lindahay. Ikaw ang nagsabi nito, huwag mong sasabihing hindi kita binigyan ng pagkakataon. Nanay, isasama ko muna si Xiuyu. Hoy Xiuyu, hintayin mo ako. Kitang-kita na nahulog na ang loob ni pangalawa. Yung Xiuyu na yun, hindi talaga siya madaling pakisamahan. Nane, kabieke. Hindi maganda ang reputasyon ni Kin Xiuyu. Maraming bises ko na siyang nakita. Kasama ng ibang kabataan sa barangay, sa tabi ng ilog. Palaging may komplikasyon. Talagang hindi ako nagkakamali. Kitang-kita sa itsura ni pangalawa, nahulog na ang loob niya. Huwag mo muna itong ikalat, huwag mo ring sasabihin kay Dahay. Hayaan mo na ako. Ito ay isang fox. Lalabas at lalabas ang buntot niya. Oo. Magpahinga ka muna. Bukas, isasama ko sina panganay at pangalawa. Para magbukas ng kanal at palawakin ang pinagkukunan ng tubig. Tubig. Nanay, nakahanap ka na ng pinagkukunan ng tubig. Yung lugar na pinagkukunan natin ng lotus root. Nakahanap tayo ng pinagkukunan ng tubig. Ngayon, kailangan na lang ng kanal. Para mapadaloy ang tubig sa barangay, huwag kang mag-alala. May paraan na ako. Oo. Hindi ba't sinabi natin na tutulungan natin ang barangay na makahanap ng tubig? May pagkain na tayo, pero sa tagtuyot na ito. Hindi tayo mabubuhay kung walang tubig. Bata pa siksya oksya. Buntis pa si Yui, huwag na natin silang pahirapan. Tayo na lang ang tatlo ang gagawa nito ngayon. Gusto ko lang tiyakin ang kalagayan ng pinagkukunan ng tubig. Susunod. Mag-iisip tayo ng paraan para palawakin ito at dalhin sa barangay. Nanay, ang talino mo, siguradong may paraan ka. Hay nako, anak. Hello. Ha? Hindi ba yan si Kinsuyu? Bakit siya kasama ni Lidanyu? Ay, anong ginagawa mo? Nanay, hindi mo ba nakita? Nakita ko ano? Nakita si Kinsuyu, kasama ni Lidanyu. Kung ganito ka lang biglang sasabog, ano ng itsura mo? Tignan muna natin ang sitwasyon. Ito lahat ng pagkain natin, ibibigay ko sa'yo. Kung kulang pa, hahanapan kita ng paraan. Salamat, Kuya Danyu. Ikaw talaga ang mabait sa akin. Itong si Erlao, may pangarap pa kay Kinsuyu. Sa ganitong sitwasyon, kitang-kita ng lahat. Itong si Kinsuyu sa likod, hindi mo alam kung ilan ang reserba niya, Dahay. Hindi ba sabi mo, sasama sa'yo si Kinsuyu? Kahapon lang, kumuha pa siya ng maraming lotus root sa atin. Paano kung niloloko ka lang niya? Ako hindi ako naniniwala na gagawin ni Xiuyu to sa likod ko. May iba siyang lalaki, sigurado di ito ang totoo. Itong si Erlao, wala ng pag-asa. Kung wala ako, nanay na matino ang magbabantay. Sa ganyang katalino niya, ibebenta siya ng babae, binibilangan pa ng pera. Dati, nang hirap ng bigas si Xiuyu sa atin, siya. Siguro naubos na lang ang pagkain niya kaya lumapit kay Danyu. Talaga? Eh bakit sila nagkakandong ngayon? Paano niya ito nagawa, sinabi niya. Ako lang ang mahal niya. Ay, ang totoo mong bata. Tagahabol, tagahabol. Sa huli, wala kang makukuha. Huwag mong kalimutan. Ikaw lang ang may gusto. Kay Kinsuyu. Hindi pa kayo talaga. Ano na sasabihin mo kung pupunta ka ngayon? Gusto mo bang tanungin si Lidanyu? Bakit kinuha niya ang nobya mo? O tanungin si Kinsuyu? Bakit siya nagloko? Sa huli, ikaw ang mapapahiya. Hindi ba't ikaw mismo? Ako. Hindi ko alam kung anong sasabihin kay Dahay. Ang tanga talaga ng bata. Si Kinsuyu ay, sobra ang pampatulog na ibinigay niya dahil tanga talaga ang batang ito. Anak ako ni Cheng Ying. Hindi ko hahayaang. Si Kinsuyu na ito ang lokohin siya. Nay, tingnan mo, umalis na si Lidanyu. Tita Cheng, bakit kayo nandito? Xiuyu, kanino kakausap kanina? Wala naman. Ako ling ma-ISA. Dahay. Nagkakamali kayong tatlo. Kanina pa kasama ni Lidanyu. Iba-iba na pagkain sa kanya. Galing kay Lidanyu, bakit mo ako niloloko? Xiuyu, bakit mo ako niloloko? Dahay, ano bang niloloko ka usayo? Kanina nakita ng nanay ko at kuya. Kasama mo si Danyu dito. Yung pagkain sa kamay mo, galing sa kanya. Xiuyu, paano ka namin trinato ni Dahay? Alam mo yan, dapat. Ipaliwanag mo sa amin. Tita Cheng, Dahay. Hindi ka o sinasadya, si Danyu Kazi.
Si Lidanyo, pinipilit niyang ibigay sa akin ang pagkain. Pero ubos na ang pagkain namin. Wala akong magawa. Si Uyu, huwag kang umiyak. Kasalanan ko, hindi ko dapat pinilit kang magpaliwanag. Ganun pala, ngayong alam na namin. Hindi na namin pwedeng hayaan. Sabi mo itong pagkain. Pinilit ang sayo nilitan niyo. Bigay mo sa akin, ibabalik ko sa kanya at babalaan. Para hindi ka na niya guluhin. Huvak. Bakit? Sabi mo marami kayong kamag-anak. Kulang ang pagkain. Eto, may solusyon ako. Pakasal ka kay Dahay para wala nang iba pang lalaking magugulo sa'yo. Pakasal kay Dahay? Tita Cheng, kung sakali, papakasal ako sa inyo. Ano ang maibibigay niyo sa akin? Tungkol sa dote. Tingnan mo, krisis ngayon. Wala kaming maibibigay pag pumasok ka sa pamilya namin. Sasama ka sa amin sa bundok para mamitas ng gulay. At magtrabaho sa bukid kung wala tayong makain. Magugutom tayong lahat. Ha? Siyu, mukhang gusto mo talagang maging kasintahan ni Dahay. Naniniwala ako basta't matibay ang pagmamahalan ninyo. Kahit gutom at walang maayos na damit ang buhay ninyo, ay magiging masaya at matamis, di ba? Na, si Uyu ubos na ang pagkain namin. Kahit ngayon, ang nanay at kuya ko ay umakyat sa bundok para humanap ng mga ugat o balat ng puno pero wala pa rin silang nakikita. Wala pa kaming makakain mamayang gabi kung pakakasalan mo ako. 3 araw, 9 na beses kang magugutom, huwag mo akong sisihin. Hindi lang gutom, kapatid na hipag, tingnan mo. Matanda na ang nanay ko, buntis pa ang hipag mo. Kaya ako at si Pangalawa, lalabas para maghanap ng pagkain. Para busugin ang lahat, pero ang mga gawaing bahay. Tulad ng paglalaba at pagluluto, lahat yan sa'yo. Hindi ko talaga gusto si Dahay. Hindi ko naisip na pakasalan ang pamilya ninyo. Sigurado ka? Sigurado ako. Hindi ko talaga gusto si Lindahay. Kung ganun, huwag ka nang babalik para manghiram ng bigas. At huwag mo nang hanapin si Dahay. Kailangan pa ni Dahay ng asawa, masama ang chismis. Hey, Yung lotus root na kinuha mo sa amin dati. Ituturing na namin na hiniram mo, ito ay pagbabayad mula ngayon. Wala na tayong utangan. Ikaw na maliit na tsaa, ganyan lang ang kakayahan mo. Gusto mo pa akong labanan? Nay, mali ako. Nabigo ka sa tao ngayon, sa susunod mag-ingat ka na. Buti na lang na ayos na ito, ngayon ang sitwasyon ng tubig. Ay kumpirmado na, halika't sabihin natin sa kapitan. At ipunin ang buong barangay para magtulungan. Hipag, nandito ba ang kapitan? Nasa loop, Cheng Ying. Nababahala ang asawa ko nitong mga araw, lalong lumalala ang tagtuyot. Araw-araw siyang nag-alala sa kakulangan ng tubig. Kahapon gabi, hindi siya nakatulog. Hindi ko alam kung kailan matatapos. Ang malaking kalamidad na ito. Jenying, ano ang nangyari? Yung huling pagkakataon, sa lugar na hinukay natin ang lotus root. May nakita tayong tubig na isip ko. Ngayon may paraan na ako para magbukas ng kanal at dalhin ang tubig sa barangay. What? Pumunta ako sa lugar na iyon para tingnan. Basta't malaki ang supply ng tubig, maaari nating dalhin ito sa nayon. Kapag sapat na ang tubig, maaari pa tayong magtanim ng mga pananim. Makaliligtas tayo ng maayos sa taon ng tagutom na ito. Ang ganda. Ang tanging balon sa atin ngayon. Matagal nang hindi umaagos ang tubig. Itong mga nakaraang araw, iniisip ko ito. Tatawagin ko na ang mga tao at pupunta tayo roon agad. Hindi ko alam kung ano ulit ang dahilan kung bakit tayo tinipon ng kapitan sa entrada ng ngayon. Ano kaya ito? Itong mga nakaraang araw, maraming pamilya sa ngayon ang namatay dahil sa kakulangan ng tubig at pagkain. Namatay sila sa gutom. Sa taon na malaking kalendaryo nito, ilan pa kaya ang mamamatay? Diyos ko, mangyaring buksan mo ang iyong mga mata. May magandang balita ako sa inyo. Noong huli, hindi ba tayo nakahanap ng tubig sa lugar na pinaghukayan ng lotus? Sa lugar na pinaghukayan ng lotus, nakakita tayo ng tubig. Ayon kay Chenin, kaya niyang dalhin ang tubig na yon sa ating nayon. Totoo ba yan? Kapitan, hindi montag kami niloloko? Siyempre totoo yan. Hindi ako naniniwala. Ngayong panahon ng tagtuyot, malamang wala ng tubig. Anong klaseng tao si Chenin? Alam nating lahat yan. Sino ang maniniwala sa kanya? Baka, kagawsi. Mga kasinungalingan lang yan. Nagbago na si Chenin. Noong huli, siya pa ang nagmungkahi tungkol sa lotus. Chenin, Naniniwala kami sa iyo. naniniwala kami sa iyo. Oo, Kapitan. Sa sinabi niya. Naniniwala rin ako kay Chenin. Sa totoo lang, kung hindi dahil kay Chenin, na namuno sa atin sa paghukay ng lotus ang pamilya ko, ay matagal nang namatay sa gutom. Salamat sa inyong tiwala. Alam kong marami akong nagawang pagkakamali na nagdulot ng masamang impresyon sa akin. Ngunit ngayon, sa harap ninyong lahat, ulitin ko. Sa hinaharap, panoorin ninyo ang aking mga gawa. Chenin, naniniwala kami sa iyo. Mag-isip tayo ng paraan para dalhin ang tubig sa nayon. Hindi lang tayo makakainom ng tubig, kundi magagamit din natin ito. Sa pagtatanim ng mga pananim, kapag sapat na ang pagkain, hindi na tayo matatakot sa tagutom. Sige, desidido na tayo. Maghanda na kayong lahat. Makikita tayo sa nayon pagkalipas ng 1 oras. Lahat ng pamilya.
Lahat ng may kakayahang magtrabaho, dapat sumali sa paghukay ng kanal. Upang mas maaga nating madala ang tubig mula sa bundok pabalik sa ating nayon. Sino ang nakakaalam kung totoo ito? Ang aso, hindi nagbabago ang ugali. Hindi ako sasama. Pinapayuhan ko rin kayong huwag sumama. Para hindi tayo mawalan ng anumang benepisyo. Zhaoxi, tamad ka talaga. Alam ng lahat na ayaw mong magtrabaho. Sa huli, lahat tayo ay may tubig na mainom. Hindi ka namin papainumin, ayaw mo. Eh di huwag. Sino ba ang may pake? Tandaan niyong lahat, ito ay ating sariling tahanan. Ang kalamidad na ito ay kumitil na ng maraming buhay sa ating nayon. Sa panahong ito, kailangan nating magkaisa. Tama ang sinabi ng kapitan, kumuha tayo ng mga kasangkapan sa pagsasaka. Sabihin natin sa iba na magtungo sa likod ng bundok at maghukay ng kanal para sa tubig. Maghukay ng kanal, maghukay ng kanal. Sumunod kayo. Mag-ingat. Magtiyaga pa kayo, malapit na nating mahanap. Ang pinagmumulan ng tubig. Tara na. Tingnan ninyo. Ito ang pinagmumulan ng tubig na aking sinasabi. Jenin, ano ang susunod nating gagawin? Susunod kami sa'yo. Kapag nahanap na ang pinagmumulan ng tubig, kailangan nating magbukas ng kanal para madala ang tubig sa nayon. Maniwala kayo sa akin. Kung susundin din niyo ang sinasabi ko, siguradong makakainom tayo ng tubig. Dasyandahay, dalhin mo ang ilan at tumingin pa sa paligid kung may iba pang pinagmumulan ng tubig. Maraming lotus root dito, mainam para sa mga halaman. Ibig sabihin, maraming tubig sa ilalim ng lupa. Kumilos na ang lahat. Kumilos. Magsumikap pa tayo, magsumikap pa. Sige. Sigish, maghukay pa tayo, magsumikap pa kayo. Kapag natapos na natin ito, makakainom na tayo ng tubig at ang buhay. Ay mas magiging maunlad. Sigurado yan. Kaya natin. 2. Sige, push pa natin, kaya natin to. Natapos na natin ang kanal, natapos na natin. Tagumpay tayo. May tubig na. Ang ganda. Chenying, maraming salamat sa iyo. Malaking tulong ka sa aming lahat. Kapitan, ang susunod nating gagawin ay tapusin ang paghukay ng kanal sa gabi. Ginagawa natin ito para makakainom na tayo ng tubig ng mas maaga. At malampasan ang kalamidad. Magsumikap tayo, magsumikap tayo. Ang tubig ay buhay. Kapag may tubig, makakapagtanim tayo at magkakaroon ng pagkain. Walang awa ang kalamidad, ngunit may pagmamahal ang tao. Mabuti. May tubig na, may tubig na. Ang Zaya. Maliligtas na tayong lahat. Hindi na tayo magugutom. Chenying, ikaw ang may gawa nito. Taos puso kaming nagpapasalamat sa iyo. Ikaw ang nanguna sa amin sa paghukay ng lotus root. At ngayon, nakahanap ka pa ng tubig. Kung hindi dahil sa iyo, marami sa amin na yon ang mamamatay sa gutom. Chenying. Ikaw ang tunay na tagapagligtas ng aming nayon. Nagkamali ako sa iyo noon. Mabuti kang tao. Hindi ko inakala na ang isang mahinang babae ay mas magaling pa sa aming mga lalaki. Sino ang nagsabing mas mahina ang babae sa lalaki? Bakit hindi pwedeng magaling ang babae? Huwag natin kalimutan ang kabilang kasama natin, na nagsabi ng isang makabuluhang kasabihan. Ang kababaihan ay kayang humawak ng kalahating langit. Sino ang nagsabing mas mahina ang babae sa lalaki? Ang kababaihan ay kayang humawak ng kalahating langit. Sino ang nagsabing mas mahina ang babae sa lalaki? Ang kababaihan ay kayang humawak ng kalahating langit. Sino ang nagsabing mas mahina ang babae sa lalaki? Ang kababaihan ay kayang humawak ng kalahating langit.